Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2441 Haring Arthur. Nakasuot siya ng robe na may golden royal pattern sa puting background, may suot na korona ng gintong alahas, kulot na chestnut na buhok, maayos na pinutol na balbas, at angular na tampok ng mukha. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may magiliw na ngiti sa kanyang mukha ay ngayon si Arthur 13 ng Odin Empire. Nakita ko ang iyong kamahalan. Bumalik sa katinuan si Exi Lin Yuan sa oras na ito at binati siya. Isang grupo ng mga Royal Knight ang nagmamadaling lumuhod at tinawag ang hari. Bahagyang tumingin si Ye Fan kay King Arthur, at ang unang impresyon ay medyo hindi maintindihan ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito. Ito ay hindi na ang lakas ng cultivation base ay hindi makikita sa pamamagitan ng. Bagamat nararamdaman niya na hindi bababa sa hindi siya mas mahina kaysa kay Wu Yelongyu, wala siya sa antas ni Nasuwang at Ren Tianquo. Ngunit bilang isang hari, itinatago niya ang karamihan sa kanyang tunay na iniisip sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa unang tingin, para siyang isang hindi nakakapinsalang nasa katanghaliang gulang na tiyuhin. King Arthur, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng ganitong uri ng mabuting pakikitungo. Hindi makapaniwala si Ye Fan. Ang Jenkins na ito ay hindi nang ahas na pigilan siya ng walang utos ng hari. Hey! Ginagawa ni Duke Jenkins ang kanyang nararapat na pagsusumikap, walang kasalanan, pakiusap, Panginoong Sword God, pakawalan mo siya. Sinabi ito ni Haring Arthur, ni hindi umamin na siya ay itinuro, o tinatanggihan ito. Hindi para pukawin si Ye Fan, ngunit pinuri rin si Jenkins sa kanyang katapatan. Hindi dumating si Ye Fan sa unang pagkakataon, kaya gusto niyang patayin ang kanyang pinagkakatiwalaan. Kung hindi, mayroong libo-libong mga espada na tumatakbo sa Dailong Sword Treason. Sa isang pag-iisip, nawala si Wang Jian, at nahulog si Jenkins sa lupa. Ang baluti ay puno ng mga butas, si Jenkins ay may gusot na buhok, at dugo mula sa mga sugat sa maraming lugar. Ang nahihiyang Jenkins, habang nakikita si Haring Arthur, ay tumingin kay Ye Fan ng may matagal na takot. Duke Jenkins, ibagsak ang mga tao, ang layunin ng espada sa antas ng emperador na ito ay hindi maaaring linlangan ng mga tao, hindi banggitin na ito ay dinala ni Exe Consort, kaya natural na hindi ito maaaring mali, sabi ni King Arthur. Oo. Binigyan ni Jenkins si Ye Fan ng isang knightly salute, Your Excellency Sword God, mayroon kang kamanghamanghang lakas, kumbinsido ako. Pagkatapos nito, kinuha ni Jenkins ang mga kabalyero at mabilis na umatras. Iniunat ni Haring Arthur ang kanyang kamay upang sumipi, kamahalan na Diyos ng espada, kung hindi mo iniisip, pumunta sa aking pag-aaral at makipag-usap. Walang makaharing hangin sa kanyang tono, at ang kanyang tono ay kasing natural ng simoy ng tagsibol. Tumango si Ye Fan. Hindi niya alintana ang red tape. Simple ang pinakamahusay. Pagdating sa pag-aaral ni Haring Arthur, ang mga lingkod ng hari ay umalis pagkatapos maghain ng mga pampalamig. Ang sword intent ng Your Excellency Sword God ay ngayon lang nagulat sa akin. Ito ay karapat-dapat na maging isang emperor level na sword intent. Ito ay tuluyang dumurog kay Duke Jenkins, bumantong hininga si King Arthur. Malumanay na sinabi ni Ye Fan, Haring Arthur, pumunta ako sa Odin Empire, hindi para manggulo, o matuto ng espada. Nauna nang sinabi sa iyo ni Murphy ang ilang mga bagay, at ang layunin ng aking pagbisita ay higit sa lahat ay masama. Espiritual na krisis. Kamahalan, ang Sword God ay may napakahalagang impormasyon na may kaugnayan sa pinagmulan ng masasamang espiritu at ang katotohanan ng krisis na ito. Sabi ni Exi Lin Yuan sa tabi. Oh! Naging mataimtim ang ekspresyon ni King Arthur, kamahalan na Sword God, nalutas mo na ba ang katotohanan ng krisis na ito? Mangyaring ipaalam sa akin. Tumango si Ye Fan, kung gayon, hindi na ako magpapaikot-ikot, pagkatapos ng lahat, ang oras ay mahalaga. Kaagad, Ye Fan ang sitwasyon ng magulong kawalan ay maikling inilarawan. Bagamat maigsi ang mga salita, ang impormasyong ibinunyag ay nagpalaki sa mga mata ni Haring Arthur, at hindi siya makapagsalita ng mahabang panahon. Ito, naging isang malaking sakuna. Bumangon si Haring Arthur at naglakad pabalik-balik, akala ko ay ang ating Odin Empire ay hinatulan ng Diyos at nakatagpo ng isang hindi pa nagagawang krisis. Ngayon, tila ang aming orihinal na mga inaasahan ay masyadong perpekto. Kung ang lahat ng ito ay totoo oo, kapag ang balita ay nag-leak, ako ay natatakot na ang lahat ng Odin, at maging ang mga baha, ay mahuhulog sa ganap na kaguluhan. Eksakto, kamahalan, mahigpit na sinabi ni Exi Lin Yuan, gayunpaman, bilang Panginoon ng isang bansa, kailangan pa rin naming ipaalam sa iyo ng matino ang kabigatan ng sitwasyon. Lumapit si King Arthur kay Ye Fan na may pasasalamat na ekspresyon, at yumuko para sumaludo. Sa ngalan ng daan-daang milyong tao ng Odin Empire, gusto kong pasalamatan ang inyong kamahalan na Sword God sa pagdadala ng ganoong mahalagang impormasyon. Ye Fan He ay bumangon at sinabi, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, wala akong paraan upang malutas ang problemang ito sa ngayon.
Gayunpaman, ang pag-aresto sa Sir Switch ay maaaring ihinto. Ayokong makakita ng napakaraming inosenteng taong Sirs, ang masunog ulit ng buhay ng ganito. Nakaon. Sa panig ng korte, ang mga orakulo ay makikipagtulungan sa bagay na ito, pagkatapos ng lahat, ang mga taga-Cersei ay malamang na maging pag-asa para sa mas maraming tao na mabuhay. Tumango si Haring Arthur bilang pagsang-ayon at sinabi, ginamit ko ang mga Cersei bilang mga scapegoat dahil sa kawalan ng kakayahan. Ang krisis na ito ay masyadong mahiwaga, at ang maharlikang pamilya ay dapat humanap ng dahilan upang payapain ang puso ng mga tao. Kung ang buong bansa ay nasa gulat, hindi ito makakalaban sa masasamang espiritu, at mahuhulog ito sa pagbagsak. Ikinalulungkot ng Odin Empire ang Cersei, ngunit kung gagawin ko ito muli, gagawin ko pa rin ang pagpipiliang ito. Dahil ang hari ng isang bansa ay walang pagkakataon na pumili sa pagitan ng mabuti at masama, maaari lamang niyang piliin kung gagawin o hindi. Napabuntong hininga si Yefan, hindi ko sinasadyang sisihin, maging ang emperador man ng Great Expedition, ang barbarong hari ng ligaw, kasama ang iyong pamilyang Odin. Para sa akin, lahat sila ay puwersa na kailangang gamitin sa krisis na ito. Ang kakayahang makaisip ng isang paraan upang malempasan ang krisis na ito ng magkasama ang pangunahing prioridad. Napangiti si Arthur, Your Excellency Sword God, napakalawak mo talaga, at hinahangaan ito ni Arthur. Mula sa puntong ito, hindi na kailangang ipagpatuloy ang pagbara sa Imperyong Odin. Bagamat ang ating Odin Empire ay dumanas ng malaking pagkalugi sa nakalipas na 3 taon, dahil sa kapangyarihan ng kaguluhang bumabagsak mula sa langit, nagkaroon ng maraming makapangyarihang tao sa banal na kaharian. Sa katunayan, kahit na ipaalam natin sa ibang mga bansa at rehiyon na tayo ay nasa isang digmaan, hindi na sila mag-aalala tungkol sa kaaway. Ang susi ay ang krisis ng masamang espiritu, at dapat tayong maghanda para sa buong baha sa lalong madaling panahon. Tumango si Yefan, iyon ang ibig kong sabihin. Mukhang pinag-isipan ito ng gusto ng kanyang kamahalan. Kung gayon, sa nalalapit na hinaharap, makakahanap ba ang inyong kamahalan na Sword God ng paraan para itugma tayo ni Odin sa Dasheng, Wilderness, at maging sa Paradise of Paradise? Ang alyansa ng sinaunang Muyuan. Sa krisis na ito, natatakot ako na ang lakas ng buong Honghuang ay kakailanganin para gumawa ng mga plano ng sama-sama, tanong ni Haring Arthur na may pananabik at sinseridad. Naisip ito ni Yefan at sinabing, gusto kong pumunta sa frontline guhay para tingnan muna, at pagkatapos ay gumawa ng mga plano. Oh. Well, kung may kailangan ka, sabihin mo lang kay Concubine Exi na siya ang manugang ko at isa sa mga pinagkakatiwalaan kong tagapayo, nakangiting sabi ni King Arthur. Ngumiti si Yefan, habang si Exi Linyuan ay tumango bilang pasasalamat. Nais din ni King Arthur na imbitahan si Yefan na manatili para sa tanghalian, ngunit ayaw pa ring mag-antala ni Yefan. Pagkatapos niyang pag-usapan ang bagay na iyon, umalis siya sa palasyo. Sa daan pabalik sa concubine's mansion, nakita ni Exi Linyuan na bahagyang napakunot ang noo ni Yefan at nagtanong, Boss, hindi ba medyo nag-aalala ito kay King Arthur? Huminga ng mahaba at malalim si Yefan at bumulong, medyo. Masyadong makinis, medyo abnormal. Ang Haring Arthur na ito ay walang hangin, walang pagmamataas, nagtitiwala sa amin, nagmamalasakit sa bansa at sa mga tao, naglakas loob na aminin ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang mga pagkukulang at kalakasan, at siya ay kumilos ng tama, sophistication lang at cultivation to the extreme, nakangiting sabi ni Exi Linyuan. Yefan nakatingin sa matandang kapatid na may kainahinala, matandang Exi, sabihin mo sa akin ang totoo, sa palagay mo ay hindi may mali sa iyong biyenan. Kabanata 2442 titingnan ko. 2442. Medyo komplikado rin ang mga mata ni Exi Linyuan, at napabuntong hininga siya, Boss, ngayon ko lang nakilala si King Arthur, at talagang ganito ang pakiramdam ko pagkatapos makipag-ugnayan sa kanya. Gayunpaman, sa paglipas ng mga taon, kung tungkol sa pagiging isang hari, Haring Arthur 13, hindi ako nang ahas na sabihin na ang emperador ng nakaraan, ngunit siya ay medyo maayos. Pinangangasiwaan niya ang mga usapin ng estado sa maayos na paraan. Kapag nakatagpo ng ilang malalaking kaganapan, ginagamit niya ng husto ang mga kakayahan ng emperador at alam ang mga tao upang magamit ito ng husto. Hindi niya sinasadyang maging isang banal na Panginoon, at handang magpasa ng kahihiyan, gaya ni Sir sa pagkakataong ito. Ngunit masigla rin niyang pinaunlad ang mga tao. Kabuhayan at komersyo. Bago sumiklab ang krisis ng masamang espiritu, sinuportahan siya ng mga taga-Odin. Sa paglipas ng mga taon, hindi ako nakakita ng maraming mga pagpipilian na ginawa o napalampas ni King Arthur. Kung hindi niya pinag-isipang mabuti, ibig sabihin, napakalalim ng lungsod. Tama. Tama lang ang mga flaws niya, kaya hindi ko maintindihan kung ano ang iniisip niya. Sabi ni Yefan na may mapait na ngiti, ang mga hari ng Dasheng, Wilderness, at Demon God Kingdom, alam ko man lang kung anong uri sila ng mga tao. Ngunit, Arthur 13, pagkatapos ko siyang makita, parang hindi ko pa siya nakita. Halatang magalang siya at masigasig, pero naramdaman ko lang na may pader sa gitna.
Boss, marami akong pinag-isipan sa mga nakaraang taon, lalo na't naging biyenan ko na siya, at natural na marami siyang pakikitungo. Kanya. Kung tutusin, siya ang hari ng bansang may pinakamalaking lugar sa lupain. Kung siya ay isang emperador na madaling makita, natatakot ako na mahirap maupo. I-secure ang trono. Marahil, masyado nating iniisip, nasa trono lang siya, ginagawa ang dapat gawin ng isang hari. Ang kanyang tubig ay masikip at hindi mahuhulaan, ngunit siya ay kung ano ang dapat ay siya. Siyempre. Pati siguro, sa likod ng maskara niya, maraming bagay na hindi natin nakikita. Ngunit kahit anong uri ng tao si King Arthur, kung ang krisis ay ang paglunok ng kaguluhan at kawalan, kung gayon ang lahat ay may iisang layunin. Walang masyadong pakialam, anong klaseng hari si King Arthur. Sabi ni Exi Lin Yuan. Sumimangot si Ye Fan. Palagi niyang nararamdaman na parang may nakalimutan siya. Gayunpaman, hindi niya maalala kung ano ang pinagdududahan. Pupunta ako sa harap para tingnan muna, at ang iba ay babalik mamaya. Mag-usap ulit tayo, kailangang sabihin ni Ye Fan. Okay, hahayaan ko ang pusit na magayos para sa front line. Tumango si Exi Lin Yuan. Sabay sa loob ng palasyo. Nakatayo si Arthur 13 sa bintana ng pag-aaral, na tinatanaw ang bukas na tanawin ng imperial na lungsod. Sa likod. Sa kanya, sa isang magic mirror, ang figure ng Supreme Mage Antonio ay naaninag. Kagalang-galang na Haring Arthur, tila nakita mo na ang Diyos ng Espada, sabi ni Antonio na may kalahating ngiti. Arthur turned his head, expressionless, hindi man lang kumibo si Jenkins. Mukhang totoo nga ang nakita mo sa Court of God. Magtiwala ka sa akin, kamahalan, ang lakas ng Diyos ng Espada ay higit pa riyan, sabi ni Antonio. Matagal na natahimik si Arthur, sabi, noong binanggit ko ang mga taong sirs, sinabi niya, hindi niya ako sinisisi. Haha, hindi napigilan ni Antonio ang pagtawa, kung tutusin, sa kanyang paningin, ang kamahalan ay isa rin siyang masisisi, isa lang siyang mahina. Tinanong ko rin siya kung maaari niyang pagsamasamahin ang mga pinuno ng Dasheng, Wilderness, at Heavenly Paradise para pag-usapan ang mahahalagang bagay. Sabi niya, kaya niya, medyo lumalim ang mga mata ni King Arthur. Wala naman. Pag-aalinlangan, hindi siya emperador, ngunit gusto niyang maging Panginoon ng buong sinaunang lupain. Kamahalan, hindi ko na kailangan pang sabihin, maiintindihan mo naman, totoo naman ang sinabi ko diba? Napapikit si Antonio. Iyong kamahalan Supreme Mage, isa lang akong emperador ng Odin Empire, isang ordinaryong emperador. Kung ikukumpara sa Sword God, ang aking lakas ay hindi kahit isang bituin at kalahati, at wala akong intensyon na makipagkompetensya sa Sword God. Lahat ng ginagawa ko ay para sa maharlikang pamilya ni Odin. Hinding-hindi ako magiging kasing husay ng aking ninuno, Arthur ay, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin, bamantong hininga si Haring Arthur. Oo, syempre naiintindihan ko. Ngumiti si Antonio, ang higit kong hinahangaan ay ang ugali ng kamahalan. Kadalisayan ng imperial. Ang isang dalisay na kaluluwa ay kahanga-hanga. Lumingon si Haring Arthur, bahagyang tumaas ang sulok ng kanyang bibig, pinasasalamatan ko rin, kahanga-hanga rin ang tiyaga at matiyagang kaluluwa ng kagalang-galang Antonio. Your Majesty is overrated, mahinang sabi ni Antonio ibinaba niya ang kanyang ulo at muling itinaas ang kanyang ulo, nagtanong, then we. Bamantong hininga si Haring Arthur, ngunit nanatiling hindi matinag ang kanyang mga mata, simulan na natin. Nais kong pagsilbihan ang iyong kamahalan. Sa kabilang banda, walang iniisip si Ye Fan. Huwag nating alalahanin ang nangyari kay King Arthur. Sa opinyon ni Ye Fan, kahit na maraming pag-aalinlangan si Haring Arthur, ang kanyang lubos na lakas ay ang karapatang magsalita, kaya wala siyang pakialam. Nang hapong iyon, umalis si Ye Fan kasama ang mga babae, pumunta sa kanluran ng Odin Empire. Ito ay isang walang katapusang dagat. Si Ye Fan ay nakapunta na rin sa dagat sa ligaw na bahagi noon, ngunit kung ikukumpara sa baybayin ng Odin Empire, syempre mas malala ito. Ang komportableng temperatura ay gumagawa ng lugar ng dagat ng Odin Empire, ito ay may napakagandang kapaligiran sa pamumuhay. Gayunpaman, nang dumating si Ye Fan sa tabing dagat, nakita niya ang lahat ng uri ng kalansay ng mga tao, halimaw, at hayop. Sa isang walang buhay na seaside city, maliban sa ilang adventure team na nagpalitan ng gamit ng mga patay, walang gustong pumunta dito. Ang masasamang espiritu na lumilitaw paminsan-minsan ay gagawa ng sinumang monghe na may mapalad na kaisipan sa ibaba ng anumang banal na kaharian, at hindi nila alam kung paano mamatay. Maging si Ye Fan ay lumapit sa lahat, at nakatagpo ng maraming masasamang espiritu sa hangin, wala kahit isang buhay na ibon sa kalangitan. Ayon sa mapa na ibinigay ni Exi Lin Yuan, hinanap ni Ye Fan ang lahat ng paraan at nakarating sa mabigat na binabantayang frontline na daungan, ang Port Rivera. Dahil malapit sa daungang ito, maraming mahahalagang materyales tulad ng mga prehistoric na bato at metal, kaya kahit na may mga masasamang espiritu na maaaring manghimasok anumang oras, ang imperyo ay hindi madaling sumuko. Sa sandaling dumating si Ye Fan sa daungan, nakita niya ang isang malaking bilang ng mga kuta na pinahiran ng mahiwagang kristal na ore sa lahat ng direksyon.
Dahil sa kakulangan ng Magic Crystal Ore, hindi ito maaaring gamitin bilang purong Magic Crystal Ore na sandata, armor, at maaari lamang gamitin para sa coating. Ngunit gayunpaman, ang mga kuta dito ay nagpatuloy. Upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, lumapag pa rin si Yefan sa labas ng kampo. Ngunit sa sandaling bumagsak ito, naamoy ito ni Yefan, at may baho sa hangin, tulad ng napakabulok na amoy, na nakakadiri. Boss! Si Leviathan, na matagal nang naghihintay, ay lumakad sa labas ng kampo ng daungan kasama ang isang pares ng mga sundalo upang batiin siya. Ang Leviathan ay ngayon ang Deputy Commander ng Odin Empire Navy, ngunit dahil ang commander ay si King Arthur, halos siya ang numero 1 sa Navy. Hindi sa Leviathan ang may pinakamataas na cultivation base, ngunit siya ay bihasa sa ilang maritime combat skills. Mabilis lang, kara-rating ko lang, boss, andito ka na, may emosyong sabi ni Leviathan. Tumango si Yefan at sabay na naglakad papunta sa daungan, walang naghihintay ang oras, gusto kong pumunta at makita sa lalong madaling panahon kung ano ang nangyayari sa frontline dito. Habang nagsasalita siya, narinig niya ang ilang kaawa-awang mga alulong na nagmumula sa gilid. Nakita ko ang ilang kawal na buhat-buhat ang tatlong nakagapos na lalaki palabas ng kampo gamit ang sako bilang stretcher. Ang mga lalaking ito ay natatakpan ng mga abscesses, ang kanilang balat at buhok ay nalaglag, ang kanilang mga mata ay duguan, at sila ay sumigaw ng tulong sa matinding sakit. Huwag! Huwag kang sumuko sa amin. Sir! Paalisan mo na kami. Nagtaka si Yefan at tumingin kay Leviathan, mga sundalo mo ba sila? Sumimangot si Leviathan at nagsabi, Boss, narito ang lahat ng mga sundalo ng imperyo, at lahat sila ay mabubuting tao, ngunit walang paraan. Ang salot. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang tatlong lalaki na dinadala palabas ng kampo, isang malaking bola ng apoy ang direktang sinindihan ng isang masked fire mage. Noon lang napagtanto ni Yefan na ang isang malaking hukay na hindi niya gaanong pinansin ngayon ay puno ng mga sunog na buto. Nakatambak na. Lahat sila ay mga magsasaka, bakit sila ay nahawaan pa rin ng salot? Sumimangot si Yefan. Makatuwiran na pagkatapos maitatag ang pundasyon, ang lahat ng mga sakit ay karaniwang hindi maaapektuhan, at ang mga monghe na maaaring mabuhay dito sa pangkalahatan ay ang mga nakabuo ng elixir o mas mataas. Boss, sumama ka sa akin, naglakad si Leviathan sa harap ng dagat. Naglakad ang dalawa sa isang mataas na plataporma sa daungan at tumingin sa ibaba. Nagulat muli si Yefan sa tanawin sa harap niya. Nakatingin sa ibaba mula sa langit, malayo sa pagtingin dito mula sa isang malapit na distansya, ito ay magugulat sa kanya. Mga bulok na buto, lahat ng uri ng kakaibang hugis, malalaking buto ng halimaw. Ang baho ng hangin ay nagmumula sa mga bagay na ito. Ang unang pinatay ng masasamang espiritu ay hindi ang ating mga monghe, kundi ang hindi mabilang na mga nilalang sa karagatan. Ang mga masasamang espiritu ay hindi natatakot sa malalim na dagat, ang kapangyarihan ng kaguluhan, at pumunta saan man nila gusto. Ang mga halimaw na ito na napilitang tumakas patungo sa mga hayop sa tabing dagat, marami sa kanila ang mga nangungunang pag-iral sa prehistoric na mundo na maaaring hindi kayang labanan ng kaharian ng banal na espiritu. Nakita namin ang hindi bababa sa 100 dragon na hayop sa dagat na pinatay. Noong una, hindi naapektuhan ng salot ang mga practitioner, ngunit boss, isipin mo ito. Ang makapangyarihang mga halimaw na ito, maging ang mga banal na hayop, kapag ang mga sangkap sa kanilang katawan ay nabubulok at kumalat, maaari ba silang maging katulad ng mga ordinaryong salot? Gaano man kalakas ang pagtutol ng isang monghe, may hangganan. Sa pagharap sa kakaiba at kakaibang mga bagay na ito, 100 lason ang hindi mananalakay, paano naman ang 1,000 lason at 10,000 lason? Mapait na ngumiti si Leviathan at nagsabi, sa totoo lang, araw-araw namamatay ang mga tao. Kahit na subukan mong gumamit ng lahat ng uri ng mga halamang gamot upang tumaas ang iyong resistensya, hindi mo ito madadala sa mababang base ng paglilinang. Kahit na sa larangan ng mahabang buhay, may mga impeksyon. Kaya lang may pagkakataong gumaling sa larangan ng mahabang buhay. Ngunit kung susuko ka rito, ang imperyo ay kapos sa mga prehistoric na bato at metal, at walang paraan upang labanan ang masasamang espiritu. Solemn na ang mukha ni Yefan. Marahil, sa huli, kahit na ang masasamang espiritu ay hindi na kailangang kumilos, at ang salot ay maaaring sirain ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Squid. Sabihin mo sa akin ang direksyon kung saan mas madalas na lumilitaw ang mga masasamang espiritu, at titingnan ko. Matigas na sabi ni Yefan. Kabanata 2443 ang wakas. Mukhang nag-aalangan si Leviathan, Boss, gusto mo bang pumunta mag-isa? Masyado bang delikado? Biyanan, alam ko kung ano, nakasimangot si Yefan. Walang choice si Leviathan kundi kumuha ng drawing at itinuro si Yefan sa ilang direksyon. Mula rito, ang pinakamalapit na lugar kung saan nakakulong ang mga masasamang espiritu ay mula sa daungan ng gas alley dito. Isa rin ito sa mga daungan kung saan unang sumiklab ang krisis ng masamang espiritu. Ngayon ay wala ng buhay na nilalang, at walang nang ahas na lumapit dito. Isang piraso. Tumingin si Yefan sa malayo at nagtaka, ang daungan ng gas alley na ito ay wala pang 500 milya ang layo mula rito. Kung napakaraming masasamang espiritu, paano mo sila mapipigilan na bumaha sa napakaraming bilang?
Sabi ni Leviathan. Mataimtim niyang sinabi, sa pagkakaalam natin, ang masasamang espiritu ay walang karunungan, tanging ang likas na hilig ng pagpatay at panggugulo. Kung walang palatandaan ng buhay sa loob ng isang tiyak na saklaw, ang hanay ng mga aktibidad ng masasamang espiritu ay hindi magiging napakalaki. Dahil hindi kailangan ng masasamang espiritu na manghuli ng pagkain. Umiral lang sila. Kaya, nag-isip kami ng paraan noong panahong iyon. Tulad ng pagpigil sa pagkalat ng apoy sa kagubatan, kadalasan ay gumagamit kami ng paggapas at paghuhukay ng mga kanal upang matigil ang apoy. Sa pagsasalita tungkol dito, nakita ng mga mata ni Leviathan ang isang bakas ng kalungkutan. Biglang sinabi ni Yefan, ibig mong sabihin. Pinilit mong pinatay ang lahat ng buhay na nilalang na malapit sa daungan. Tumango si Leviathan, inilabas ng utos ni King Arthur itong life-restricted zone, na plano. Nasira lahat. Ang isang malaking bilang ng mga lungsod at lugar ng masasamang espiritu ay aalisin ng maaga habang buhay sa isang radius na 100 milya. Anumang buhay, tao man o hayop, hindi banggitin ang mga halimaw, lahat ay papatayin ng maaga. Ito ay mas mabuti para sa monghe upang sabihin na maaari silang lumipad ng maaga. Tayo na, ngunit ang mahihina at ang mga karaniwang tao ay walang oras na tumakbo. Upang sabihin na ang mga taong Cersei ay naging miserable sa mga nakaraang taon, ngunit ang mga namatay sa planong Life Forbidden Zone, ay higit pa sa mga taong Cersei. Sa katunayan, maraming tao ang walang alam tungkol sa masasamang espiritu, at bigla silang namamatay ng hindi inaasahan. Mas nakinig si Yefan, mas naging seryoso ang kanyang puso. Sa pag-iisip sa maamo at magalang na anyo ni Haring Arthur, at sa pag-iisip tungkol sa mga kautosang inilabas niya, makikita na matibay ang puso ng hari. Boss, hindi mo masisisi si King Arthur, na nakaupo dyan. Posisyon, para isaalang-alang ang pangkalahatang sitwasyon, natatakot akong gawin ko itong desisyon, mapait na ngumiti si Leviathan. Tumango si Yefan, hindi ko siya sinisisi, itong si Arthur 13 lang. Kung titignan mo, mas mahirap. Oo, noong bago sumiklab ang krisis ng masamang espiritu, walang sinuman sa ating mga kapatid ang nakakita na si Haring Arthur ay may ganoong panig. Ngunit sa kabutihang palad, ang gayong malupit na kautusan ay ipinatupad, at ang mga masasamang espiritu ay hindi masyadong kumalat dahil sa pagsubaybay sa lahat ng uri ng buhay. Kung hindi, natatakot ako na ang Odin Empire ay sinakop na ng masasamang espiritu. Umiling si Leviathan at kumunat ang noo, nakaramdam ng labis. Hindi napigilan ni Yefan ang ngumiti at tinapik ang balikat ng malaking lalaki, pusit, 12-12 taon na kitang hindi nakikita, at medyo kalmado rin ang ugali mo, at nagsasalita ka sa tono ng matandang lalaki. Haha, ngumisi si Leviathan, hindi ba matanda na, boss, mahigit 100 taong gulang na tayong lahat. May naalala si Yefan. Oo nga pala, nakalimutan kong tanungin ka kahapon, kamusta na sina Monica at Debbie? Kasama mo ba ang kanilang mag-ina sa Honghuang? Nanginginig ang matipunong katawan, at pinilit niyang ngumiti, hindi ba nabanggit sa iyo ng aking hipag na ang tumpok ng mga bato ay sinalakay ng mga dayuhan? Ang kanilang mag-ina ay nasa Manhattan, at isang malaking bato ang nahulog mula sa langit, na some-iron sa lugar kung saan sila naroroon. Natigilan si Yefan, pasensya na, pusit, ako. Boss, ano ang ikinalulungkot mo? Ang lahat ay masyadong biglaan, isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Napabuntong hininga si Leviathan, ang taong maputi ang buhok ay nagpapadala sa taong may itim na buhok, tayong mga magsasaka, ang mga bagay ay mangyayari sa lalong madaling panahon o huli. Kung ikukumpara sa mga kapatid na matagal nang umalis, napakasaya na namin, makakasama ulit kami pagkatapos magpalit ng eroplano, natahimik si Yefan, iniisip ang cute na batang babae na iyon, palagi siyang nasa masama. Kalooban. Hindi naglakas loob si Yefan na isipin ang sakit ng kanyang anak. Nga pala, boss, may mga bagay dito. Kahit na hindi mo kailangan, dapat mong dalhin ang mga ito. Naglabas si Leviathan ng 2 bote at sinabing, ito ang sa 2 banga, mayroong pulbos ng masamang espiritu mula sa mahiwagang kristal na mineral, at mga pildores ng masamang espiritu na nilinis mula sa iba't ibang gamot. Ang paglalagay ng pulbos sa iyong katawan at pagkain ng anti-evil pill ay maaaring maging medyo hindi interesado sa iyo ang masasamang espiritu. Kahit na hindi ako maglakas loob na sabihin na ito ay 100% na kapakipakinabang, maraming tao ang umaasa pa rin dito upang iligtas ang kanilang mga buhay. Tumanggi si Yefan, itago mo ito para sa iyong sarili, mas kailangan mo ito kaysa sa akin. Boss, tanggapin mo, kuya hindi. Napakaraming paraan para matulungan ka, please feel at ease, matapat na sabi ni Levi. Napabuntong hininga si Yefan at walang choice kundi tanggapin ito, baka magamit ito ng iba. Boss, sa totoo lang, ang ating mga matatandang kapatid, bagaman ang ating buhay ay maikli, ang mga matandang halimaw na ito sa Honghuang ay mahaba, ngunit sapat na ang ating naranasan. Noong bata pa kami, dumaan kami sa banal na digmaan kasama ka, at tiniis namin ang isang sakuna ng hari ng araw ng paghuhukom. Pagkaalis mo, nataman mo ang isang tumpok ng mga bato na nahulog mula sa langit. Kung wala ka, aming amo, ang aming buhay ay hindi magiging napakaganda, at ang aming mga buto ay maaaring mabulok sa putikan. Sa makatuwid,
hindi talaga tayo natatakot sa krisis na ito ng masamang espiritu, at kahit na magwakas ang mundo, hindi tayo walang karanasan. Ngunit, iba si Murphy sa amin. Siya ay may asawa at mga anak at ngayon ay napakasaya. Boss! Kung isang araw sa hinaharap, may kritikal na sandali, hayaan mo kaming mag-isa, at bigyang prioridad ang pagprotekta sa pamilyang Murphy. Ako at ang palpak na multo at ang panday ay pareho ang ibig sabihin. Ikaw fan. Huminga ng malalim, itinaas ang paa at sinipa si Leviathan sa lupa. Pusit ka. Anong pinagsasabi mo? Bumagsak si Leviathan sa lupa, nakangiti at tumatawa, boss, ilang dekada na akong naghihintay sa pamilyar na pakiramdam na ito. Napangiti si Yefan ng alam. Nang walang pag-aalinlangan, tumalon siya, pinakawalan ang pagkawatak-watik sa hangin, ibinuka ang mga pakpak ng espada ng kaliskis ng dragon, at mabilis na lumipad patungo sa lugar ng dagat. Ang tila kumikinang na tubig dagat sa daan ay talagang napakarumi, at wala talagang buhay na bagay. Bagamat hindi natatakot si Yefan sa masasamang espiritu, upang maiwasan ang gulo, sinubukan niyang iwasan ang mga lugar na maraming masasamang espiritu. Napakabilis ng kanyang bilis, at nag-react ang mga masasamang espiritu, ngunit hindi nila naabutan. Pagdating sa Port Gas-Ari, nakita talaga ni Yefan na palaki ng palaki ang konsentrasyon ng mga masasamang espiritu dito. Matapos mapalayas ni Yefan ang ilan sa mga masasamang espiritu na lumabas mula sa pagkubkob, upang maiwasan ang pagkakasalubong, ibinuka niya ang 12 pakpak, nahati ng 3 beses, at lumipad patungo sa malayong dagat ng buong bilis. Kulog at ulan, ang kalangitan sa ibabaw ng dagat kung saan maraming masasamang espiritu, tulad ng isang gintong kidlat, na tumatama sa kalangitan. Habang palayo siya ng palayo sa Odin Empire, hindi napigilan ni Yefan ang pakiramdam ng isang uri ng pagkabalisa sa pag-iisip. Nakarating na rin siya sa Sodoma mula sa Great Desolate Continent noon, ngunit iyon ay dahil alam niya ng maaga na may isa pang dalampasigan sa unahan. Ngunit sa pagkakataong ito, sa labas ng tubig ng Odin Empire, sa pagkakaalam ko ngayon, walang kontinente na natagpuan. Ibig sabihin, sa pagkakataong ito ay lumipad na siya, hindi niya alam kung ano ang wakas, o kung may wakas. Kabanata 2444 na may mali. Sa unang pagkakataon, naranasan mismo ni Yefan kung gaano katapangan ang mga magsasaka sa banal na kaharian na kailangang umalis sa Great Wilderness at tuklasin ang sinaunang dagat. Kahit na ang mga halimaw sa dagat at langit ay napuksa ng masasamang espiritu, ang masasamang espiritu na nakakaharap sa lahat ng dako ay may parehong nakamamatay na kapangyarihan. Dapat mag-ingat si Yefan, dahil sa napakalawak na dagat, kapag nasugatan, maaari siyang mahulog sa bangin ng kamatayan. Habang malayo siya sa lupa, mas malaki ang panganib na kanyang kinakaharap. Makalipas ang 3 araw, hindi pa rin nakikita ang dagat, ngunit hindi na naiwasan ni Yefan ang masasamang espiritu. Ang siksik na bilang ng masasamang espiritu ay tila sumasakop sa buong mundo, at walang paraan upang maiwasan ito. Kahit sa matataas na lugar, kahit sa ilalim ng dagat, gumagala ang masasamang espiritu. Saan man dumaan si Yefan, para siyang nagdala ng isang serye ng hukbo ng masasamang espiritu, na sinusundan siya, sinusubukang lubusang lumunin siya. Sa harap ng ganoong krisis, nagsimula pang ang mag-alinlangan si Yefan. Lumabas siya kasama ang mga babae sa ring, tama man o mali. Ang nag-aapoy na layunin ng espada at ang apoy ng dragon ay nagbukas ng daanan. Dapat panatilihin ni Yefan ang kanyang bilis, kung hindi, ang shockwave ng pagsabog ng masamang espiritu ay magdudulot ng malaking pinsala sa kanya. Ang boom na pagsabog ng kapangyarihan ng kaguluhan ay umalingaw sa kalangitan sa likod ni Yefan. Mula sa ikapitong araw, kailangang isaalang-alang ni Yefan ang kanyang sariling buhay. Binawasan niya ang triple disintegration sa ikalawang antas, upang mapatay nito ang mga masasamang espiritu, ngunit hindi ito kumukonsumo ng labis, ngunit ang bilis ay mababawasan. Sa katunayan, kung hindi dahil sa pangangatawan ni Yefan, ang karaniwang Holy Spirit Cultivator ay hindi na makatiis sa unang 3 araw. Ang mga kababaihan sa ring, na nakikita ang panlabas na eksena mula sa loob, ay natural na nag-aalala sa loob ng ilang araw. Sa gitna nito, hindi napigilan ni Xiao Zinner at lumipad ng mag-isa. Direkta siyang nagsunog ng dugo, nagtagal ang apoy ng Phoenix, niyakap si Yefan at malakas na nagtanong, mabaho Yefan. Kailan ka lilipad? Kailangan mong isaalang-alang ang pisikal na lakas ng pagbabalik sa Hongwang. Sumimangot si Yefan at sinabing, sa puso ko, sukatin mo, Zinner, bilasan mo, delikado sa labas. Kailangan mong makita sa sarili mong mga mata kung nilalamon ng Chaos Void ang prehistoric world, pero paano kung kailangan mong lumipad ng ilang buwan para makita ito? Maging ikaw, na lumilipad ng napakabilis sa isang lugar kung saan hindi ka makapagpahinga, at nakikipag-ugnayan sa mga masasamang espiritu, hanggang kailan mo ito masusustentuhan? Tanong ni Xiao Zinner. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga ngipin, ipinapangako ko sa iyo, lilipad ako ng kalahating buwan pa. Kung hindi ko ito makikita, babalik ako. Hindi talaga kita makukumbansi. Matandang scalper. Galit na sinabi ni Xiao Zinner, kahit patunayan mo ito sa sarili mong mga mata. Anong magagawa natin? Kapag nakita mo ng malinaw, makakaisip ka ng paraan para harapin ito ng maaga.
Kahit na hindi mo ito nakikita, malalaman mo kung gaano katagal ang natitira natin, sabi ni Ye Fan. Walang pagpipilian si Xiao Ziner kundi bumalik sa ring. Sabay-sabay. Odin Imperial City, ang mansyon ni Exi Lin Yuan. Kasama sina Feng Yaoying at Ling Yue, sumugod si Aier matapos ang mga gawain sa korte. Dahil abala si Chu Yunyao sa sarili niyang pananaliksik, hindi siya sumunod. Ano? Naglaot ang asawa ko at hindi pa bumabalik. Bulalas ni Feng Yaoying. Nag-alala ang tatlong babae sa sala nang marinig nila ang balita mula kay Exi Lin Yuan. Ang mga eksperto sa banal na kaharian na ipinadala noon sa dagat upang siyasatin ang impormasyon ay bumalik pagkatapos lumabas ng hindi hihigit sa 2 araw, o hindi na sila bumalik. Nakakunot ang noo na sabi ni Aier, pagkatapos ni Ye Fan ay nawala ng napakatagal, gaano kalayo ang kailangan niyang lumipad. Galit na sinabi ni Ling Yue, lagi namang ganito ang lalaking ito, nakakanerbiyos ang mga tao. Mapait na ngumiti si Exi Lin Yuan, at manghihikayat sana, ngunit nakita niya ang isang opisyal sa ilalim ng kanyang utos na nagmamadaling pumasok. Concubine. Concubine. Hindi maganda. Namutla ang mukha ng opisyal, na para bang may natutunan siyang lubhang kakilakilabot. Nang makitang nandoon din si Aier, dali-dali siyang lumuhad para muling salubungin. Ano ang gulat? Linawin mo, sabi ni Exi Lin Yuan. Sinabi ng opisyal na may hitsura ng pagkabalisa, natanggap ko lang ang tawag mula sa mga dokumento ng mahika sa hangganan. Ang grupo ng ang mga taong ipinadala namin upang tumanggap ng mga materyales mula sa sinaunang Mo Yuan ay pinatay lahat. Ninakawan din ang mga materyales, at walang natira. Ano? Nagpakita ng gulat si Exi Lin Yuan. Agad namang nagtanong si Aier, sino ang may gawa nito, may clues ka ba? Nang inag ang opisyal at sinabing, oo. Ito ang lungsod ng kawalang kasalanan. Nakita sa pinangyarihan na ang mga namatay ay inilagay bilang mga inosente. Ang simbolo ng lungsod. Para sa mga ordinaryong tao, ang lungsod ng kawalang kasalanan ay malinaw na may isang mahusay na kapangyarihang humahadlang, pagkatapos ng lahat, ang misteryosong Panginoon ng lungsod ay tila kinakatawan ng pinakamataas na pag-iral ng mga sinaunang panahon mula noong sinaunang panahon. Medyo natarante si Exi Lin Yuan, paanong biglang makialam ang City of Innocence? Hindi kaya pumayag ang City Lord na ihatid ang bahagi ng Magic Crystal Ore kay Odin? Huling pagkakataon ay si Ye Fan ngunit sinabi na ang Moon Messenger na si Liu Qinghao ay sumang-ayon sa bagay na ito. Makatuwiran na kung hindi ito pahihintulutan ng may-ari ng lungsod, si Liu Qinghao ay hindi papayag ng ganoon kadali. Ito ay isang malaking problema. Kahapon, tinanong ako ni King Arthur kung kailan ihahatid ang Magic Crystal Mine. Ang frontline ay nangangailangan agad ng supply ng Magic Crystal Mine upang labanan ang mga masasamang espiritu. Ngayon ang Magic Crystal Mine ay wala na, at ang boss ay wala dito, nakasimangot si Exi Lin Yuan. Lock. Sa City of Innocence, bihirang gumawa ng inisyatiba upang pukawin ang mga kalapit na bansa. Paano ito magiging bukas at mag-iiwan ng sarili nitong marka? Naghihinalang tanong ni Feng Yaoying. Tama si sister-in-law. May kakaiba sa bagay na ito. Kung ito ay ginawa ng City of Innocence ay mahirap sabihin. Ngunit, ang tanging katiyakan ay ang aming plano na makuha ang Magic Crystal Mine mula sa sinaunang Mo Yuan ay hindi magagawa sa ngayon. Kumunot ang noo ni Exi Lin Yuan. Habang nagsasalita siya, may narinig na tunog ng notification mula sa labas, at pumasok ang isang opisyal mula sa palasyo na may seryosong tingin. Ang opisyal ay unang nagbigay kay Aier ng isang malaking regalo, at pagkatapos ay sinabi, Consort, Your Majesty has asked you to enter the palasyo as soon as possible. I have something important to ask you. Ang tatlong babae ang nag-aalalang tumingin kay Exi Lin Yuan. Tumayo si Aier at sinabing, Coach, pupuntahan ko si King Arthur kasama mo, at sasalubungin kita pagdating natin. Mukhang nag-aalala si Exi Lin Yuan, ngunit tumango lang siya. Ling Yue at Feng Yaoying hanggang sa pinto, pinapanood sina Aier at Exi Lin Yuan na pumunta sa palasyo, ang kanilang mga mata ay hindi mapalagay. Weiwei, gaano katagal bago bumalik ang asawa mo? Lagi kong iniisip na ito ay masyadong kakaiba. Sino ang nagsabing hindi? Duda ako na ito ay ninakaw ng Nether Eye o kung ano. Kung gusto ng City of Innocence na umatake, dapat itong pigilan ng sinaunang Mo Yuan. Ungol ni Ling Yue. Hindi mapigilan ni Feng Yaoying na tumingin sa unti-unting dumidilim na kalangitan sa kanluran, may pananabik na naghihintay sa isang bagay. Ang walang hangganang sinaunang dagat. Si Ye Fan ay hindi nakakita ng kalahating pulgada ng lupa sa loob ng kalahating buwan. Siya ngayon ay lumilipad sa mas mabilis na bilis kaysa noong pumunta siya sa Sedoma, at sapat na ang distansya upang lumipad sa buong Great Wasteland. Sa daan, maliban kay Xiao Ziner na lumabas, ang dumplings, na hindi mamatay, ay kinaladkad ni Ye Fan palabas at sinamahan siya sandali. Masyadong delikado sa labas, kung hindi, gusto ni Ye Fan na palabasin ang sakam na ahas at lumipad sa kanya sandali. Pagkaraan ng napakatagal na paglipad, si Ye Fan ay medyo manhid, at hindi niya marinig ang mga pagsabog ng masasamang espiritu sa kanyang mga tainga. Nang makakita ng mga nag-aalinlangan na napakalaking masamang espiritu, normal na si Ye Fan.
Ang tanging bagay na nakapagparamdam sa kanya ng kaunting pakinabang nitong mga nakaraang araw ay tila siya ay nalubog sa mataas na konsentrasyon ng kapangyarihan ng kaguluhan, at ang kanyang paglilinang ay bumuti. Kung magsusumikap ka, marahil ang iyong espiritual na katawan ay magiging mature at papasok sa kaharian ng immortalidad. Ang bilis ng pag-unlad na ito ay maaaring ilarawan bilang napakabilis, at ito ay may kinalaman sa kanyang sariling, mababa, na paglilinang. Karaniwan, ang mga monghe na wala sa kaharian na humuhubog sa espiritu ay maaaring manatili sa gayong malupit na kapaligiran. Ang espesyal na pamamaraan ng paglilinang ni Yefan ay nagpapahintulot sa kanya na matiis ang pagpapalusog ng kapangyarihan ng kaguluhan sa harap ng banal na kaharian, na natural na katulad ng pagkain ng isang malaking tonic na tableta. Ngunit ang isip ni Yefan ay wala sa cultivation. Nang makitang nalalapit na ang ipinangakong araw ng pagbabalik kasama ang mga babae, hindi pa rin nakikita ni Yefan ang anumang senyales ng paglamon ng magulong kawalan. Hanggang, isang gabi mamaya, biglang naramdaman ni Yefan na may mali. Kabanata 2445, ang Arko. Kung tama ang pagkakaalala ko, ginawa ni Yefan ang matematika, dapat ay oras na ng madaling araw. Gayunpaman, madilim pa rin ang dagat, parang nawala ang pinanggagalingan ng liwanag. Nag-isip sandali si Yefan, sumimangot, at tumingin sa langit. Itinaas niya ito sa langit, at pagkatapos umakyat sa halos 1,000 metro, bigla niyang naramdaman na ang kapangyarihan ng kaguluhan sa lahat ng direksyon ay sobrang puro na ito ay napaka-stress din sa kanya. Nagmamadaling pinakawalan ni Yefan ang triple disintegration, pinrotektahan ang kanyang buong katawan, at pagkatapos ay itinaas ito ng kaunti. Walang espiritual na enerhiya sa paligid, ito ay ang lahat ng kapangyarihan ng kaguluhan. Nagulat si Yefan, sa ganoong taas, imposibleng makapasok sa Chaos Void, ang tanging posibilidad ay nabawasan ang Chaos Void. Lumalamon talaga ng baha. Sa kadiliman, isang malaking grupo ng masasamang espiritu ang gumalaw at sumugod kay Yefan. Nagmamadaling sumisid si Yefan at pagkatapos niyang sirain ang ilang masasamang espiritu, binalak niyang simulan ang kanyang paglalakbay pabalik. Nakita na niya ang gusto niyang kumpirmahin, kaya hindi na kailangan pang mag-move on. Hindi nakakagulat na ang dagat sa harap ay nilamon na ng magulong kawalan. Nang babalik na si Yefan, naramdaman niyang may papalapit sa kanya mula sa madilim na lugar ng dagat sa di kalayuan. Ito. Si Rao Yefan, na nakasanayan ng makakita ng malalaking eksena, ay hindi napigil ang mapalaki ang kanyang mga mata sa sandaling ito, at tumalon ang kanyang dila. May nakita akong itim na sasakyang pangkalawakan na parang bundok, talagang lumabas mula sa magulong kawalan. Ang hugis ng buong sasakyang pangalangaang ay parang pinipiga na itlog. Itim ang buong katawan, at kung hindi dahil sa perception, magiging mahirap para kay Yefan na makita ang pag-iral nito. Walang ilaw, tanging iba't ibang mga pinong linya, makikita na ito ay gawa sa hindi mabilang na mga itim na materyales na pinagsama-sama, at ang pagkakagawa ay napakahusay. Akin ng magic crystal. Biglang napagtanto ni Yefan na ito ay isang spaceship na gawa sa high-purity magic crystal ore. Hindi nakakagulat na maaari itong lumipad sa Chaos Void, maaari nitong ganap na labanan ang mga puwersa ng Chaos. Walang alinlangan na ang pinaka-inaalala ni Yefan ay kung sino, o anong uri ng matalinong buhay ang nagtutulak sa spaceship na ito. Naramdaman ni Yefan na matagal na siyang walang ganoong kabilas na tibok ng puso. Parang may natuklasan siyang sikreto na mas nanginginig pa sa New World. Maging ang mga babae sa ring space ay tensyonado na sa sandaling ito, habang nakatingin sa holographic na imahe, isa-isa nilang kinuyam ang kanilang mga kamay, hindi nangangahas na kumurap. Tinawag ni Yefan ang itim na higanteng espada, at ang layunin ng espada ay puno ng kinang, at ginamit niya ang pinakahuling layunin ng espada upang pigilan ang mga masasamang espiritu na makalapit. Pinagmasdan niyang mabuti ang itim na barko, naghihintay na dahan-dahan itong huminto. Malinaw na natuklasan ng piloto ng spaceship ang kanyang pag-iral. Binuksan ang isang butas sa tuktok ng spaceship. May 3 figure na nakatambay mula sa loob. Pagkatapos lamang ng isang tingin, natigilan si Yefan, dahil malinaw niyang nakita na ang mga taong ito ay puro purple ang buhok. Ang isa sa mga pinuno ay isang babaeng may mahabang buhok na kulay ube. Puno ng kabayanihan ang kanyang mukha, medyo madilim ang kanyang kutis, at natatakpan siya ng manipis na baluti na gawa sa mahiwagang kristal na material. At sa likod niya, may mahahabang tenga, at parang isang matanda na may purple na buhok na mukhang isang maalamat na duwende. May isang matipunong lalaki na may balat na cyan, nakalantad ang mga pangil, at mukha siyang orc, at mayroon din siyang isang bungkus ng maikling purple na buhok sa tuktok ng kanyang ulo. Sa isang simpleng perception, napagtanto ni Yefan na ang lakas ng 3 taong ito ay hindi maarak. Ang 3 taong ito, kahit sino sa kanila, ay mas malakas kaysa kay Ren Tianquo, at kahit si Yefan mismo ay hindi sigurado kung matatagalan niya silang mapapanalo. Ang sobrang spacecraft ng Magic Crystal Mine, na may makapangyarihang personal na cultivation base, ay hindi dapat magkaroon ng 2 pundasyong ito, at ang mga taong ito ay hindi maglakas loob na kumilos sa gilid ng magulong kawalan. Gayunpaman, ang mas ikinagulat ni Yefan ay
Ang tatlong lalaking ito ay hindi gumamit ng anumang cultivation para lumaban, ngunit ang masasamang espiritong ito ay hindi man lang sila inatake. Maaari silang malayang gumalaw sa gitna ng masasamang espiritu nang hindi inaatake. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay maliwanag. Lilang buhok. Sirs. Biglang may naintindihan si Yefan. Sa oras na ito, tinitingnan ng tatlong figure ni Yefan ng may labis na interes, lumapit si Xuangkong kay Yefan. Ang unang nagsalita ay ang babaeng kulay ube ang buhok. Ang kanyang bibig ay isang string ng hindi maintindihan na mga wika. Kumunot ang noo ni Yefan, ano ang sinasabi mo? Mukhang hindi nagulat ang babae na hindi maintindihan ni Yefan, at tumingin sa dalawa sa likod niya. Kaagad, ang mahabang tainga na may purple na buhok na matandang lalaki at ang blue-skinned purple-haired orc ay parehong nagsabi ng ilang salita kay Yefan. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Yefan ang kanilang wika. Buti na lang at hindi ito nakitang kakaiba ng tatlo. Ang babaeng may purple na buhok ay naglabas ng bola ng magic crystal ore, at nag-inject ng magulong kapangyarihan dito. Hindi nagtagal, narinig ni Yefan ang isang boses sa kanyang isipan. Hello, ang Emperor-level swordsman ng Shenlong family, naghahanap ka ba ng kanlungan? Napangiti naman ang babaeng kulay ube ang buhok. Nag-alinlangan si Yefan, at ipinarating ang kanyang kamalayan sa espiritu, nandito lang ako para imbestigahan ang krisis na nilamon ng magulong kawalan, sino ka? Ipinagpatuloy ng babae ang kanyang voice transmission, ako ang kasalukuyang kapitan ng Mark, na ito, si Dilea, ang huling dalawa ay ang aking mga tenyente, sina Magrath at Stone Axe. Lahat tayo ay nagmula sa mundong ito na may iba't ibang eroplano, at hinahanap natin ang mga malalakas na kwalipikadong maiwasan ang katapusan ng chaos, at gugulin ang sakuna kasama natin. Ang mundong ito ay papasok na sa countdown sa pagkawasak, at ikaw ay isang malakas na tao na kwalipikadong mabuhay, inaasahan namin ang pakikipagsosyo sa iyo. Kumunot ang noo ni Yefan, ibig mong sabihin. Alam mo na ang tungkol sa paglamon ng magulong kawalan, kaya inihanda mo ang spaceship na ito ng maaga, at pumili ng ilang tao para makaligtas sa sakuna na ito. Hindi kaya ang sa iyo ay Arco ni Noah. Ang Arco ni Noah ay isang tanyag na arka sa alamat. May mga alamat tungkol dito sa maraming sibilisasyon, ngunit hindi pa natin ito nakita. Ang ating arka ay nakaranas na ng 3 sibilisasyon. Ang mga kasosyo sa itaas, hindi bababa sa lahat sila ay malakas na tao sa Chaos Realm. Among them are the strong people from your Shenlong family, I believe you will not be disappointed, nakangiting sabi ni Delia. 3 sibilisasyon. Kaguluhan. Habang nakikinig si Yefan, lalo siyang nabigla. Bigla niyang napagtanto na may nakilala siyang grupo ng mga kamangha-manghang lalaki. Nakita ni Delia ang pagkagulat ni Yefan, itong kaibigan, kung gusto mo, maaari kang sumakay sa ating arka, at ipapaliwanag ko ito sa iyo ng detalyado. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari mong tanungin sila pagkatapos makasakay sa bangka, naniniwala ako, handa kang maging isa sa amin. Saglit na nag-isip si Yefan, ang grupo ng mga lalaki sa kanyang harapan ay tila hindi malisyoso, ngunit tiyak na may plano sila. Ang pagsakay sa bangka ng mag-isa ay tiyak na mapanganib, ngunit kung ikukumpara sa pag-alam ng higit pang katotohanan, tila ang panganib na ito ay dapat kunin. Okay, pagkatapos ay aakyat muna ako at titingnan, at pagkatapos ay pag-isipan ito, sabi ni Yefan. Ngumiti si Delia at tumango, natural ito, ano ang tawag mo sa iyong kamahalan? Ikaw Fan. Okay, Yefan, maaari mo bang pigilan ang iyong layunin sa espada? Bagamat ang kaban ay may malakas na pagtutol, ang iyong layunin sa espada ay makakasira pa rin sa kaban. Sabi ni Delia, at naglabas ng puting bowl ang kristal. Ang isang kaluluwang enerhiya ay selyadong. Ginagamit ko ang bowl ang ito bilang pain para akitin ang masasamang espiritu, at sinasamantala mo ang pagkakataong pumasok sa daanan na kalalabasan lang natin. Tumango si Yefan at hinintay na ihagis ni Delia ang bowl ang kristal. Sa sandaling humabol ang masamang espiritong B. Chrysalis, binawi ni Yefan ang kanyang layunin sa espada, mabilis na lumipad, at pumasok sa daanan. Sumunod ang 3 ni Delia, bumalik sa arka, at isinara ang hatch. Kabanata 2446 na Black Hole. Naisip ni Yefan na sa sandaling pumasok ang spaceship na ito ay tulad ng spaceship ng Ether Civilization na nakita niya noon, puno ng iba't ibang itim na teknolohiya at isang hindi mapapantayang advanced na pakiramdam. Pero pagkapasok ko ay nakita kong may naapakan akong malambot. May kakaibang amoy sa hangin, medyo malansa. Ano? Si Yefan ay tumingin sa ibaba at nalaman na ito pala ay isang malaking bug na 50 o 60 metro ang haba at 10 metro ang lapad. Ang bug na ito ay mukhang isang higanting slug, nakahiga lang ito sa ilalim ng pasukan at paglabas, at tumapak sa likod nito. Ang 2 galamin ng giant slug, na may haba na higit sa 10 metro ay 2 beses na nanginginig, at isang mental wave ang pumasok sa isip ni Yefan. Huwag kang kabahan, okay lang na tapakan mo. Naging berde ang mukha ni Yefan, ang bagay na ito ay talagang nakikipag-usap sa kanya. Tumabi ang 3 ni Delia at nakangiting nagpaliwanag, Yefan, si Dun ay layon at isa sa mga partner natin. The partners.
Sa arka na ito ay nagmula sa iba't ibang sibilisasyon at mundo, kaya iba rin ang lahi. Bihira lang gumalaw ng katawan si Dunayla. Mahigit 1,500 taon na itong nakahiga sa entrance at exit na ito, at nakasanayan na nating lahat. Natuklasan na ni Yefan na ang baho dito ay itong tinatawag na Dunayla. Ang uhog na itinago ng malalaking insekto. Nag-aatubili siyang ngumiti, tumanggo at sinabing, casual lang ang buhay nyo. Lahat sila ay matatandang lalaki na dumaan sa hindi kilalang bilang ng mga panahon. Karamihan sa mga bagay ay hindi na mahalaga, ngumiti si Delia at iniunat ang kanyang kamay, halika, ipapakita ko sa iyo ang susunod na arka. Sinundan ni Yefan ang tatlo at naglakad patungo sa isang direksyon ng daanan. Napapaligiran ng mahiwagang mga mina ng kristal, lahat ng uri ng kagamitan na hindi maintindihan ni Yefan, at ang ilan ay parang biological tissue. Makukulay na daanan, napakalawak. Darating at aalis, may ilang kakaibang matalinong buhay. Si Yefan raw ay may kaalaman, at medyo natulala sa ngayon. Ang inhinyero na nag-overhaul sa arka na may kakaibang ulo ng ibon at 6 na braso ay bumati kay Yefan at sa iba pa. Ang katawan ay isang jelly mass, na walang ulo o mga paa na makikita, ang mga tagapaglinis na naglilinis ng cabin na may lagkit at phagocytosis ng katawan. Ang natusok na balat sa buong katawan ay mukhang isang iskultura ng bato, ngunit ito ay isang buhay na tao na bato. Pinaramdam nito kay Yefan na medyo, normal, ito pala ay isang vampirang nakasuot ng kapa pagkatapos ng pagbabagong anyo ng isang paniki. Nakita ng mga kakaibang lalaki na ito si Delia at ang iba ay napakasigla, ang iba ay napakalamig. Para naman kay Yefan, 2 beses lang siyang tumingin kay Yefan at wala siyang masyadong pakialam. Halatang matagal na sila dito, at hindi nakakapagtakang matagal na silang nagkita. Akala ko mahirap para sa isang lahi ng dugo na linangin sa ganoong kataas na antas, ungol ni Yefan. Ang Orc Deputy Tube Stone Axe ay nagsabi, ibig mong sabihin ng Batman na iyon, ang kanilang pamilya ay napakalakas pa rin sa eroplano ng Teso. Saglit na nag-isip si Yefan, at tinansya na ang mga taong ito ay iba pa rin sa mga lahi ng dugo sa Earth, pagkatapos ng lahat, sila ay nasa iba't ibang eroplano sa simula. Ito ay Ether. Nakita ni Yefan na may puting bola ng liwanag na dahan-daw ang lumulutang sa harap na daanan. Oh, alam mo rin ang tungkol sa etheric civilization. Napakahusay nila sa teknolohiya. Gayunpaman, tumutuon sila sa teknolohiya at isinusuko ang pisikal na katawan. Iilan sa kanila ang maaaring magtanim sa banal kaharian. Ang etheric na pamilya na nakita mo lang ay tinatawag na Gangyao Ernie. Sa aming mahabang buhay, nakakita lamang kami ng isang magulong triple ether. Ito ang punong inhinyero ng ating kaban, sabi ni Delia. Teka, anong tawag doon? Sumimangot si Yefan. Nako, ang hirap bigkasan ng pangalan ng ether nila. Dahil ang pangalan ay walang kahulugan sa kanila, ito ay ang komunikasyon at pagkakakilanlan ng mga pagbabago sa kaisipan. You can just call it ether. Anyway, isa lang ang ether sa barko, Delia said. Natahimik si Yefan saglit, at pagkatapos ay nagtanong, sinabi mo na ang kaharian ng kaguluhan ay ang kaharian sa itaas ng banal na espiritu. Mukhang hindi mo naiintindihan ang paglilinang sa itaas ng banal na kaharian. Parang hindi umunlad ang kabihas ng ginagalawan mo. To a very high degree, natatawang sabi ni Delia. Hindi rin ito itinanggi ni Yefan, minsan naisip ko na pagkatapos maranasan ang parusa ng Chaos God, direkta akong papasok sa ibang mga eroplano, ngunit walang nangyari. Mukhang medyo atrasa ka nga, at hindi mo pa alam ang Chaos Realm. Natatakot ako na baka hindi ka makahawak ng matagal. Ang mundong ito ay nilalamon na ng Chaos Void. Natatakot ako na sa loob ng 1 taon, sakupin ng masasamang espiritu ang buong mundo. Ang araw na iyon ay ang sandali kung kailan nawasak ang mundong ito. Anything below the realm of chaos cannot survive, malumanay na sabi ni Delia na parang isang normal na bagay. Nakita ni Yefan ang matandang halimaw sa barko at alam niyang ito ang katotohanan, kaya kailangan niyang ipagpatuloy ang pagtatanong, ano itong Chaos Realm? Matiyagang nagpaliwanag si Delia, sa katunayan, ang banal na kaharian ay unti-unting ang proseso ng pag-unawa at pakikibagay sa magulong kawalan. Ang sagradong puso, ang banal na katawan, at ang banal na espiritu ay nililinang hakbang-hakbang. Ang layunin ay payagan ang katawan at ang primordial na espiritu na makayanan ang pagsubok ng magulong kawalan. Kapag naipasa mo na ang magulong banal na parusa, nangangahulugan ito na mayroon kang kakayahan na mabuhay sa magulong kawalan at opisyal na pumasok sa magulong kaharian. Ang magulong kaharian ay ang masining na kuro-kuro na natanto. Sa magulong kawalan, iyon ay, ang sinag ng sigradong puso, na opisyal na binago tungo sa magulong batas na maaaring makabisado. Ang batas ng kaguluhan, upang magkaroon ng pagkakataong makapasok sa mas mataas na eroplano. Parang paghahanap ng susi na opisyal na nagbubukas ng mas mataas na pinto. Ang 9 na antas ng kaguluhan, ang unang 3 antas, ang unang sulyap sa batas, ang gitnang 3 antas, ang pananaw sa mga batas, ang huling 3 antas, ang karunungan ng mga batas. Ayon sa iba't ibang batas, malaki ang pagkakaiba ng lakas ng bawat Chaos Realm. Wala pa kaming nakilalang Emperor level na sword intent na tulad mo, at isang malaking karangalan na makilala ka.
Hindi tinanggap ni Yefan ang papuri na ito, at nagtanong, ano ang mangyayari kung magkakaroon ng kaguluhan sa ikasyam na antas? Magkakaroon ba ng banal na parusa? Walang banal na parusa, dahil ang Chaos Realm ay tinatawag ding demigod. Kahit na ito ay isang demigod, ito ay isa ng Diyos, kaya natural na hindi na kailangang subukan ito ng banal na kaparusahan. Kapag nalampasan mo na talaga ang ikasyam na antas, o mas mababa pa sa ikasyam na antas, maaari mong subukang lusutan ng primitive black hole, sabi ni Delia. Ang primordial black hole. Mukhang nalilito si Yefan, ano yun? Ang tatlo sa Delia ay medyo kakaiba, Yefan, hindi mo talaga alam ang orihinal na black hole. Maaaring may iba pang mga pangalan, iyon ay, ang daanan mula sa eroplano ng Teso patungo sa mas mataas na eroplano ng Tebay. Ang eroplano ng Teso ay walang hangganan, walang nakakaalam kung saan ito ipinanganak, at walang nakakaalam kung ito ay may katapusan. Hindi mabilang na mga mundo at sibilisasyon ang lumilitaw, nawasak, at umuulit sa magulong kawalan ng Teso. Gayunpaman, ang bawat mundo, gaano man nawasak at muling ipanganak, ay mananatili sa primitive black hole. Dahil ang orihinal na black hole ay itinayo ng kapangyarihan ng eroplanong Tebay, sa lakas ng eroplanong ito ay ganap na hindi masisira. Ang puwersa ng grabidad ng orihinal na black hole ay ang ugat na sanhi ng pagsira sa mundo, ngunit isa rin itong black hole na nagpapahintulot sa mundo na muling ipanganak. Karaniwan, ang bawat itim na butas ay ang sentro ng bawat mundo, at ang mundong kinaroroonan mo ay tiyak na umiiral. Ano, hindi mo ba nakita? O hindi pa narinig nito? Ito ay medyo hindi ka panipaniwala, kahit na hindi mo alam na ito ay isang primitive na black hole, dapat mong malaman na ito ay umiiral. Kumislap ng liwanag sa isip ni Yefan, at bigla siyang may naisip. Ang lungsod ng kawalang kasalanan. Kabanata 2447 may ipapakita ako sa iyo. Kung totoo ang primordial black hole, ang tanging bagay na may tatago sa buong mundo ay ang black hole ay nasa lungsod ng inosente. Ang walang hangganang lupain ay hindi na maa-access, at ang lungsod ng kawalang kasalanan ay kilala pa bilang papasok at labas lamang. Si Liu Qinghao at iba pang mga mensahero ng Seven Lights ay hindi kailanman pinabayaan ang mga lihim sa lungsod. Hindi kaya ang tinatago nila ay sikreto ng black hole. Gayunpaman, ang lungsod ng kawalang kasalanan, ang may-ari ng lungsod, bakit mo dapat itago ang bagay na ito? Ang primordial black hole ay ang channel upang makapasok sa Taishi Plane, kaya ano ang pakinabang sa lungsod ng kawalang kasalanan at Panginoon ng lungsod? Bukod dito, tulad ni Emperor Xuanyuan, pumunta rin ba siya sa mas mataas na eroplano pagkatapos pumasok sa City of Innocence? May naisip ka ba? Tanong ni Delia. Sumimangot si Yefan at sinabing, sabi mo. Ang orihinal na black hole ay maaaring pumasok sa Taishi Plane, pagkatapos ay naghihintay ka ng pagkakataon na magkaroon ng sapat na lakas, at pagkatapos ay isaalang-alang ang pagpasok sa black hole. Sabi ni Delia na may kalahating ngiti, Yefan, sa tingin mo ba ay isang magandang bagay ang pagpasok sa mas mataas na eroplano? Natigilan si Yefan at nag-isip tungkol dito, kung may mas malakas na nilalang sa eroplano ng Taishi, nangangahulugan ito ng higit pang panganib. Sa ating kaban, hindi tatalakayin ng lahat ang isyong ito. Ang pagpasok sa primitive black hole ay ang pagpili ng bawat magsasaka. Ang ilang mga tao ay nais lamang na mabuhay, at ang ilang mga tao ay nagsisikap na ituloy ang mas matataas na eroplano at galugarin ang mga bagong mundo. Walang nakakaalam kung gaano kalakas ang kailangan para makapasok sa eroplano ng Taishi, at walang nakakaalam kung pareho ang bawat black hole. Tumango si Yefan, tulad ng mga cultivator sa Earth na ayaw maranasan ang parusa ng langit. Hindi kilalang mundo, pagkatapos ng lahat, maraming mga tao ang natatakot sa. Gayunpaman, sa mahabang buhay, marami sa mga powerhouse na ito ng Chaos Realm ay hindi nagmamadaling pumasok sa black hole. Matapos makinig kay Delia at sa kanilang tatlo, natutunan din ni Yefan ang higit patungkol sa Ark, ang orihinal na black hole, at ang kaharian ng kaguluhan. Ang Ark na ito ay unang nilikha ng isang napakalakas na magulong 8 layer sa isang napakalakas na sibilisasyon. Wala na ang unang grupo ng mga miyembro. Nang pumalit si Delia sa posisyon mula sa dating kapitan, alam niyang nakaranas siya ng 2 kabihasnan. After she took over, she experienced another civilization, kaya 3 civilizations na daw ang pinagdaanan niya. Sa Arca, isa-isa, ang ilang mga tao ay aalis, na hindi makapagpigil sa mahaba at nakakainip na mga taon, at pumunta sa orihinal na black hole. Gayunpaman, walang sino man ang pumasok at lumabas, at hindi alam kung nagtagumpay sila. Ang mga kasosyong ito sa Arca ay pawang magulong mga kaharian na nakaligtas sa pagkawasak ng sibilisasyon. Ang dahilan kung bakit ang lahat ay nagtago sa kaban sa isang grupo ay dahil kahit na ang Chaos Realm ay maaaring mabuhay sa Void, hindi ito nangangahulugan na ito ay talagang ligtas sa labas. Ang Chaos Realm ay mayroon ding mga limitasyon. Kung ito ay nalantad sa mahabang panahon sa Chaos Void, ito ay papatayin ng mga masasamang espiritu maaga o huli. At ang Arca na ginawa ng Magic Crystal Mine ay isang pangmatagalang epektibong kanlungan. Ang kaban ay hinihimok ng kapangyarihan ng kaguluhan, at ang enerhiya ay walang hanggan. Sa katunayan, sa Chaos Void, hindi lang tayo iisang kaban.
Pagkatapos kong maging kapitan, nakatagpo ako ng ilang kaban. Sa Chaos Void, kung hindi mo mahanap ang isang sibilisadong mundo, magkakaroon ng pangmatagalang kakulangan ng supply. Bagamat hindi kailangan ng lahat kumain at inumin ito, ngunit ang iba't ibang mga mapagkukunan ng paglilinang at mga mapagkukunan ng libangan ay magiging lubhang mahalaga. Kung may demand, natural na magkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan, kaya napakahalaga na magkaroon ng isang malakas na kasosyo. Nang marinig ang mga salita ni Delia, naunawaan ni Ye Fan kung bakit mainit nilang inanyayahan ang kanilang sarili na sumali. Sa tuwirang pananalita, sa malawak na magulong kawalan, ang mga tao sa magulong kaharian ay kailangan ding magsama-sama upang manatiling mainit. Ano bang problema mo sa buhok mo? Bakit puro purple? Tanong ni Ye Fan, dahil sa kalituhan niya sa simula. Hinaplos ni Delia ang kanyang mahabang buhok at nagkibit-balikat, kung mananatili ka sa magulong kawalan ng mahabang panahon, natural na mangyayari ito. Sinabi ng Eater na ito ay dahil ang kapangyarihan ng kaguluhan ay nagdulot ng ilang genetic na pagbabago sa ating mga katawan. Gayunpaman, sa genetic transformation, sa pangkalahatan ay hindi tayo inaatake ng masasamang espiritu, maliban na lang kung tayo ay magudyok ng masasamang espiritu, o makatagpo ng masasamang espiritu na nagkakagulo. Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso, tila may mga bagay din sa Cersei clan na hindi aatakehin ng masasamang espiritu. Inaatake ng masasamang espiritu ang mga Jin. Ang kaibahan ay noong isinilang ang mga Cersei, ang kanilang mga ninuno ay may tulad nitong antibody. Ang espasyo sa loob ng Arca ay mas malaki kaysa sa hitsura nito mula sa labas, sabi ni Ye Fan pagkatapos maramdaman. Oo, noong itinayo ito, ang espasyo sa loob ng Arca ay nakompress ng magic techniques. Ang espasyo dito ay 10 beses na mas malaki kaysa sa hitsura nito mula sa labas, sabi ni Delia. Sa paglalakad at paglalakad, maraming tao ang nakarating sa isang bukas na lugar. Nagbago ang tanawin sa harap niya, at nakita talaga ni Ye Fan ang berdeng damo at nagtataas ang berdeng puno. Lahat ng uri ng mga kakaibang bulaklak. Ito ang hardin ng Arco, na tinanim ng maraming halaman na iniwan ng pagkawasak ng sibilisasyon noon. Ipinagmamalaki ni McGrath, ang aming lahi ay mahusay sa pag-aalaga ng mga halaman sa nakaraan, at karaniwang inaalagaan ko ito dito. This time we come to your civilization, we also plan to collect some specimens to keep as a souvenir. Nang marinig ito, nagtanong si Ye Fan, plano mo bang manatili sa Hongwang? Oo, kahit na ang sibilisasyong ito ay malapit ng masira, mayroon pa tayong oras upang alisin ang isang bagay, sabi ni McGrath. Ye Fan, bakit hindi mo kami dalhin sa buong mundo? Kung mayroon kang anumang nais mong dalhin sa Arco, maaari ka naming bigyang kasiyahan. Kung mayroon kang iba pang mga kasosyo sa Chaos Realm, maaari kang pumasok ng sama-sama. Magwawakas na rin ang sibilisasyong ito. Sabay-sabay tayong makakaalis para hanapin ang susunod na kabihasnan, umaasang sabi ni Delia. Nagtaka si Ye Fan, hindi mo ba iniisip ang tungkol sa pagpigil sa pagkawasak ng sibilisasyon? Ang tatlo ay tila nakangiting nauunawaan, at sinabi ni Delia, maraming tao ang nag-iisip, at ayaw nilang masira ang kanilang mga tahanan. Ye Fan, dapat mong malaman na ito ang batas ng Tesu Plane, na isang natural na cycle na hindi na mababago. Tulad ng kailangan mong pagbutihin ang iyong cultivation step by step, hindi ka maaaring direktang pumunta mula Duotian hanggang Chaos Realm. Ang paglilinang ay may batas ng paglilinang, at ang eroplano ay may batas ng eroplano, gaano man ito kalungkot, hindi nito mapipigilan ang lahat ng ito. Talaga. Tumingin si Ye Fan sa malagang gubat sa kanyang harapan at sinabi, kahit na, gusto kong subukan. Ngumiti si Orkstone Axe at sinabing, maaari mong subukan, handa kaming maghintay para sa iyo. Umiling si Ye Fan at sinabing, higit ako sa isang tao. Dinadala ko ang aking pamilya. Napakaraming tao. Tanggapin mo lang ang Chaos Realm. Natatakot akong hindi ito gagana. Ye Fan, mayroong parehong mga nadagdag at natalo. Ang mga mapagkukunan ng Ark ay limitado, at ang lakas ng mga kasosyo nito ay dapat na mahigpit na kontrolin. Kung ang sinuman ay kailangang magdala ng isang buong pamilya, kung gayon sa huli, lahat ay mamamatay. Matigas na sabi ni Delia. Tumingin si Ye Fan sa paligid at sinabing, ako ay isang matigas ang ulo na tao, at hindi ako sapat na walang puso. Imposibleng isuko ko ang aking pamilya at tumakas kasama ka. Ang pagkikita-kita ngayon ay maituturing na kaluwagan para sa akin. Don't worry, mauuna na ako. Ayaw ni Ye Fan na manatili sa Ark ng masyadong mahaba. Palagi niyang nararamdaman na ang mga lalaking ito ay may tinatagong mahalagang bagay. Halimbawa, kung Chaos Realm lang ang nasa barko, saan nagmula ang light ball na ginamit nila para makaakit ng masasamang espiritu? Iyon ay isang buhay na kaluluwa, at hindi ito maaaring maging kaluluwa ng isang powerhouse sa Chaos Realm. Ito ay inilabas at itinatapon bilang isang cane, tama ba? Bukod dito, maaari niyang dalhin ang isang grupo ng mga kababaihan sa kanyang singsing. Sa Arca, kinikilala lang ng mga taong ito ang Chaos Realm. Kung napag-alaman na siya ay nagdala ng isang tao na may mababang cultivation base sa board, maaaring magkaroon ng problema. Bukod dito, hindi siya sigurado na mapoprotektahan niya ang mga babae sa harap ng grupong ito ng mga tao.
Upang maiwasan ang mga aksidente, naramdaman ni Ye Fan na mas mabuting mauna. Nang makitang gusto na talagang umalis ni Ye Fan, kumunat ang noo ni Delia at nagmamadaling nawala ng loob, sandali lang. Gusto kitang isama para may makilala sa dulo. Kabanata 2448 tama ang narinig ko. Nag-alinlangan si Ye Fan, at muling sinabi ni Delia, kahit ano paman, kailangan kong makilala ka ng sariling mga tao ni Shenlong, baka magkaroon ka ng mas malalim na pag-unawa sa kasalukuyang sitwasyon. Naalala lang ni Ye Fan na sinabi niya noon na may mga tao mula sa pamilyang Shenlong sa Arca, kaya tumanggaw siya. Pagdating sa isang espasyo na katulad ng isang bar, lahat ng uri ng kakaibang ilaw at itim na kagamitan sa teknolohiya sa paligid, ay nagpaparamdam sa mga tao na parang sila ay nasa mundo ng cyberpunk. Ang naghahanda ng inumin ay isang practitioner na mukhang pugita, at isang dosenang galami ang mahusay na naghanda ng iba't ibang likido. Sa bar na ito, mayroong higit sa isang dosenang mga tauhan ng art na may iba't ibang hitsura, inuman at pakikipag-chat. Nang makitang pinapasok ni Delia at ng tatlo si Ye Fan, binati sila ng ilan habang ang iba ay nakamasid sa malamig na mga mata. Ito ang silid ng inumin sa aming Arca, kung saan ang mga recipe ng alak ng iba't ibang sibilisasyon ay pinahahalagahan, at maaari mong maranasan ito ng mabuti. Sabi ni Delia, lumapit sa isang sulok ng mesa. Nakahiga doon ang isang lalaking magulo ang buhok na mukhang lasing na lasing. Teng Jiuxiao, ito si Ye Fan ng iyong pamilyang Shenlong, sana ay makausap mo siya, sabi ni Delia. Matagal nang napansin ni Ye Fan ang lalaking ito, hindi mali ang hininga ng 5 kuko na gintong dragon, at tila hindi ito mas mahusay kaysa kay Ren Tianquo. Halatang hindi naman talaga lasing si Teng Jiuxiao. Itong taong may cultivation level ay lasing lang dahil gusto niya. Nakita ko siyang nag-wave ng kamay, mukhang walang interes. Sinabi muli ni Delia, mayroon siyang layunin sa antas ng emperador ng espada. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay itinaas ni Teng Jiuxiao ang kanyang ulo na may magaspang na balbas na mukha. Ang kalasinggan ay mabilis na nawala, at ang isang pares ng mahaba at singkit na mga mata ay nagpakita ng isang dampi ng lalim at pag-usisa. Ngumiti si Delia gaya ng inaasahan, saka sinenyasan ng 2 adjutant na nasa tabi niya, at naunang naglakad. Tinapik ni Teng Jiuxiao ang bakanting upuan sa tabi niya, at sinabing, maupo ka. Umupo si Ye Fan at nagtanong, mukhang hindi katulad ng sa kanila ang sound transmission method mo. Bakit, walang record ng Dragon Chant, sa 9 transformations of the dragon ng iyong sibilisasyon? Umiling si Ye Fan. Inilibot ni Teng Jiuxiao ang kanyang mga mata at direktang nagpasa ng isang piraso ng mahika kay Ye Fan. Nalaman ni Ye Fan na ito ay naging isang napaka-praktikal na sound transmission technique, na maaaring malutas ang maraming mga hadlang sa wika at kahit na makipag-usap sa mga halimaw sa iba't ibang lahi. Ipinasa ko ito sa iyo, dapat mong ipasa sa akin, at ipagpalit ang siyam na pagbabago ng dragon, diretsyong sabi ni Teng Jiuxiao. Tumango si Ye Fan, wala siyang pakialam, gayunpaman, ang Shenlong 9 transformations ay maaari lamang linangin ni Shenlong. Nang dumating at umalis kayong dalawa, pinalitan ko muna ang Shenlong Zhejiang, at nalaman ko na ang karamihan sa kanila ay pareho, ngunit ang ilang maliliit na kasanayan ay naiiba, at ang mga natamo ay limitado. Ito ay isang kawalan, isang pagkawala, ikaw, ang banal na dragon ng iyong sibilisasyon, ay walang kinalaman dito, umiling si Teng Jiuxiao. Nagtataka si Ye Fan, ang Shenlong clan ba ay umiiral sa iba't ibang sibilisasyon? Dahil ang mga sibilisasyon ay patuloy na mawawasak at muling ipanganak, paano lumitaw ang Shenlong clan at iba't ibang clan? Kinuha ni Teng Jiuxiao ang baso ng alak at uminom, tinatanong mo ako, hindi ko alam. Ilang tao na ba talaga ang nakakita sa pagsilang ng sibilisasyon, at ilang tao ang nakakita ng huling pagkawasak? Paano nabuo ang magulong walang laman na ito, masasabi mo ba? Parang iyong Emperor level sword intent, bakit ito ang Emperor level, at kung paano intindihin ito, hindi namin alam. Tumango si Ye Fan, at saka ngumiti, ito rin. Kahit sa Chaos Realm, napakaliit pa rin ito, paano mo malalaman ang lahat? Tumingin si Teng Jiuxiao sa kanya nang nakangiti ngunit hindi ngiting, anak, ilang taon ka na ba? Mukhang hindi ka pa masyadong matanda. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang leeg, at medyo nahihiyang sinabi, ito ay 100 taong gulang na. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Teng Jiuxiao sa hindi makapaniwala. Alam din ni Ye Fan sa isang sandali na ang kanyang edad ay talagang medyo hindi tugma sa Chaos Realm. Ang susi ay siya ay naging matino lamang sa loob ng higit sa 20 taon. Kung ito ang sinabi, tinatayang akala ni Teng Jiuxiao ay nagyayabang siya. Siyempre, ang kanyang Chaos Realm ay talagang isang antas lamang ng purong kapangyarihang panlaban, at ang kanyang tunay na paglilinang ay ang rurok ng kanyang espiritual na paghubog. Kaya kung iisipin mo ito sa ganitong paraan, hindi ito masyadong mapangahas. Matapos matigilan saglit si Teng Jiuxiao, diretso siyang nagtanong sa octopus bartender at humingi ng 2 baso ng alak. Anak, sa ating sibilisasyon, ang aking dating Teng ay isa sa nangungunang 10 talento ng pamilya Shenlong mula noong sinaunang panahon. Hindi ito nahihiya. Ako. Hindi kailanman hinahangaan ng sinuman, ngunit ikaw ang una, ang layunin ng espada sa antas ng emperador,
ang 100 taong gulang na Chaos Realm, medyo walang awa. Itinaas ni Teng Jiuxiao ang kanyang baso, gawin mo muna ito, karangalan ko. Tiningnan ni Ye Fan ang itim na likido sa baso, naamoy ang pinaghalong tanglad at wasabi, at humigop na may ideyang sumubok ng bago. Paft! Gatlang M. Hindi napigilan ni Ye Fan ang pag-spray nito, ano ito? Nakaramdam ng pagkahilo si Ye Fan at ginawa siyang nasusuka. Gili Savannah, anong meron? Hindi ako sanay uminom nito. Labis na naguluhan si Teng Jiuxiao, ito ay isang magandang bagay. Ito ay niluto gamit ang ihi ng natatanging gilisava na daga ng ating sibilisasyon. Sumipsip si Ye Fan ng malamig na hangin. Hindi dapat malaman ng mga babae ang tungkol dito, o malamang na hindi nila siya hahalikan. Mabuti kung hindi mo alam ang mga paninda, ako mismo ang iinom nito. Pagkatapos kunin ni Teng Jiuxiao ang 2 baso ng alak, dahan-dahan niyang sinabi, bakit, parang hindi ka pumayag kay Delia. Tumango si Ye Fan nang marinig niya ang negosyo. Mayroon pa akong mga tao na aalagaan, sabi niya. Hey, tumawa si Teng Jiuxiao, tama, matanda ka lang, at buhay pa ang mga taong malapit sa iyo. Hindi tulad ko, nang lumunin ng Chaos Void ang sibilisasyon, ito ay higit sa 70,000 taong gulang, at matagal na itong walang pangangalaga, at sapat na para mabuhay. Nagtanong si Ye Fan, hindi ka pumunta sa orihinal na black hole. Anong ginagawa mo sa bagay na iyan? Nasa 3 antas pa lamang ako ng Chaos, at hindi pa ako umuunlad sa loob ng 20,000 taon. Kahit na mayroong chi dugo ng baliw na dragon, ang pagpatay dito ay ganap na panliligaw sa kamatayan. Bukod dito, hindi malinaw kung ano ang uri ng eroplano ng Tai Shi, ngunit sa pagtingin sa primitive na black hole, makikita mo na hindi madaling manirahan dito. Hindi pa banggitin ang pagkakaroon ng mga Tai Shi na eroplano, tinatayang dumaan kami at hindi namin alam kung paano kami namatay, umiling si Teng Jiuxiao. So, ang mga tao sa barkong ito ay may parehong ideya tulad mo. Naramdaman ni Ye Fan na nakumpirma na ang kanyang hula. Natawa si Teng Jiuxiao sa kanyang sarili, hindi ko alam na sa simula pa lang ay magugunaw na ang mundo, lahat ay napagod sa pamumuhay, at nakita na ang lahat. Pero mamamatay talaga. Noong panahong iyon, nakita kong may isang kaba na maaaring gawing kanlungan, ngunit isa-isa kong nalaman na mas mabuting mabuhay. Buhay man ako, hindi ko alam kung saan ang kinabukasan, at hindi ko alam kung ano ang hahabulin, ngunit mas mabuting mamatay kaysa mabuhay. Pagkakaroon. Sinabi iyon, tumingin si Teng Jiuxiao kay Ye Fan na may kumikislap na mga mata, boy, hindi madali para sa isang emperor-level na sword intent. Ang sibilisasyong kinaroroonan ko ay nakarinig lamang ng mga alamat, ngunit wala talagang nakakita nito. Ikaw kabihasnan, wala kang masyadong oras, kaya sumakay na tayo sa bangka sa umaga. Baka may pagkakataon ka pa sa hinaharap na makapasok sa orihinal na black hole. Umiling si Ye Fan, hindi, gusto kong subukang muli upang makita kung mababago ko ang lahat ng ito. Pagbabago. Parang may nakita si Teng Jiuxiao na nakakagulat, tama ang narinig ko, gusto mo bang itigil ang paglamon sa magulong kawalan na ito? Kabanata 2449 para sa aking sarili. Hindi ito itinanggi ni Ye Fan at nagkibit balikat. Anak, ito ang primordial black hole, ang batas ng magulong kawalan. Ang muling pagsilang at pagkawasak ay tiyak na mapapahamak. Sa tingin mo ba ay nilikha mo ang magulong void, o kaya mo bang lumikha ng primordial black hole? Ang Chaos Realm ay isang demigod, malayo sa pagiging isang Diyos. Ano ba? Hindi banggitin ang pagkakaroon na lumikha ng lahat ng ito. Kung sasabihin mo na kaya mong gawing babae ang iyong sarili, naniniwala pa rin ako sa iyo ng kaunti, at baguhin ang mga batas ng magulong walang bisa. Ano ang iniisip mo? Umiling si Teng Jiuxiao. Natawa si Ye Fan sa kanyang sarili, siguro. Muscle lang ako. Saglit na tinitigan ni Teng Jiuxiao si Ye Fan, seryoso ka ba? Natigilan si Ye Fan, pagkatapos ay tumango, syempre. Sa katunayan, naisip na niya ito, dahil ang pinagmulan ng lahat, ang bagong kapanganakan at ang pagkawasak, ay nauugnay sa orihinal na black hole. Pagkatapos mong bumalik, pumunta sa City of Innocence para tingnan. Sa sandaling ito, kailangang maglakad sa lungsod ng kawalang kasalanan. Tungkol naman sa mga patakarang mapapasok lang, kinailangan na itong harapin ng misteryosong City Lord. Marahil, maaari bang makahanap ng ilang mga pahiwatig upang malutas ang problema? Matapos uminom ng isang baso ng alak si Teng Jiuxiao, sinulyapan niya ang 3 ni Delia na nasa hindi kalayuan. Mukha siyang komplikado, at pagkatapos tumingin ng malalim kay Ye Fan saglit, bumantong hininga siya, may mga bagay na hindi ko dapat sinabi sa iyo. Gusto ng babaeng iyon, Delia, nasubukan kita. To put it bluntly, that is matatakot kita at hahayaan kang manatili. Ngunit, nakikita ko na, ikaw bata, ay ibang uri. Mas gugustuhin niyo pang mamatay na magkasama kaysa mabuhay ng mag-isa. Nagtanong si Ye Fan na may labis na interes, ano ang gusto mo? Ano ang sinabi mo sa akin? Sinabi ni Teng Jiuxiao, sinabi ba ni Delia sa iyo na mayroong higit sa isang kaban sa magulong walang laman na ito? Sabi ko, sinabi niya na dahil may iba't ibang kaban, para masigurado ang kaligtasan, kailangan ng lahat ng matibay na partner, kaya Chaos Realm lang ang hinahanap nila para makasakay sa barko, Ye Fan said.
Ngumisi si Teng Jiuxiao, pag-isipan mong mabuti, sa malawak na magulong kawalan, ano ang mangyayari kung magkita ang dalawang arka? Natahimik sandali si Ye Fan, at sinabing, ibig mong sabihin. Dapat kang mamatay. Tama, napakatalino mo. Dahil lahat ng tao hindi magkakilala, hindi nila alam kung ano ang iniisip ng kabilang partido. Kung walang kaban, maaari mong garantiya na ang kabilang partido ay hindi aatake sa iyo ng maaga. Kahit na ang kaban ay gawa sa magic spar, ito ay napakalakas sa kapangyarihan ng kaguluhan. Malakas na pagtutol. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na maaari itong makatiis sa iba pang mga anyo ng pinsala. Kapag nasira ang arka, napakahirap ayusin. Una, kailangan itong pasanin ang panganib ng paglusob ng masasamang espiritu, at pangalawa, kailangan itong makahanap ng sapat na mga minahan ng mahiwagang kristal. May panganib. Kung ang isa ay hindi mahawakan ng maayos, ang kaban at maging ang mga tripulante ay masisira. Kaya, kapag nagkita tayo sa isang makitid na kalsada, mayroon lamang isang desperadong labanan sa pagitan ng mga arka. Sa pagkakaalam ko, ang arka ay nakaranas ng hindi bababa sa 10 tunggalian, iyon ay, sa nawasak ng hindi bababa sa 10 iba pang mga kaban. Mahigpit na sinabi ni Teng Jiuxiao, naranasan ko na ang 3 arc duel sa kanila, at walang pag-aalinlangan. Sa unang pagkakataon na mahanap ko ang kabilang panig, gagawin ko muna ito. Kung tungkol sa mga tripulante sa arko, mayroong 2 prinsipyo. Una, ang kaligtasan ay mas mahalaga kaysa sa anupaman, at pangalawa, lahat ng nasa labas ng arko ay ang kalaban. Huminga ng malalim si Ye Fan, at nang marinig niya ito, sa wakas ay naramdaman niyang narinig niya ito. Ilang katotohanan. Sa katunayan, ito man ay ang universo ng eroplano ng Taiji o ang magulong void ng eroplano ng Teiso. Sa pagitan ng mas matataas na sibilisasyon, pagkatapos ng unang pagtuklas, mayroon lamang isang suntok, ngunit walang magkakasamang buhay. Ang Ether ay sumasalakay sa mga tao, at ang mga taong bato ay sumalakay sa Ether, at walang puwang para sa negosasyon. Anak, dapat mong unawain ang iyong sitwasyon ngayon, nakangiting sabi ni Teng Jiuxiao, huwag mo silang tingnan ngayon, nginingitian kanila at nagsasalita ng maayos. Kung gusto mo talagang bumaba sa bangka, hindi ka sa iyo. Sa halip, ikaw ang kaban na ito ay isang ketitisuran, para sa panestos ng mga mapagkukunan sa sibilisasyong ito. Kahit na, mag-aalala sila na kung sasakay ka sa ibang mga kaban, ikaw ay magiging isang kaaway. Sumimangot si Ye Fan, ang supply ng resources na binanggit mo, may kinalaman ba ito sa bowl ang iyon na may soul energy? Oh, nakita mo ito ay isang psionic bomb, at ang labanan sa pagitan ng mga arka ay nakadepende sa mga psionic bomb. Isipin na lang, sa magulong kawalan, ang kaban hindi sila ng ahas na banggain, ni hindi nila magagamit ang kapangyarihan ng kaguluhan para sakta ng isa't isa. Paano mag-atake? Meron lang 2 paraan. Ang una ay ang paggamit ng matalas na sandata na kasama ng kaban upang basagin ang kaban ng kalaban. Ang pangalawa ay ang magpadala ng mga tao na bumaba sa barko at lumaban sa kawalan. Ang mga psionic bomb ay ginagamit sa mga ganitong pagkakataon, hindi lamang ang kalaban ay maaaring atakihin ng masasamang espiritu, ngunit maaari ring makaakit ng mga nakapaligid na masasamang espiritu. Kahit na, kadalasang lumilipad sa magulong kawalan, nakakaharap kapag nagkakagulo ang ilang masasamang espiritu, kumonsumo din sila ng maraming psionic na bomba upang ilihis ang mga masasamang espiritong iyon. Ang isang arka ay maaaring mag-imbak lamang ng mga limitadong psionic na bomba, kaya kinakailangan na mag-imbak ng makapangyarihang mga kaluluwa hanggat maaari. Ang pinakamakapangyarihang halimaw at makapangyarihang monghe ang pinakamakapangyarihan. Magandang pagpipilian. Sa pagsasalita nito, ang mga mata ni Teng Jiuxiao ay medyo madilim at pinayuhan. Huminga ng malalim si Ye Fan, sigurado. Ang mga taong ito ay hindi lamang mag-iimbak ng iba't ibang mga kumbensyonal na mapagkukunan, ngunit mag-aani din ng mga kaluluwa. Para sa mga tao sa arka, ang pagkawasak ng sibilisasyon at pagkawala ng buhay ay lahat ng normal na bagay. Sa makatuwid, hindi malaking bagay na anihin ang mga kaluluwang iyon at ilagay ang mga ito sa mga bombang psionic bago masira ang sibilisasyon. Boy, dito, walang mabuti o masama, walang mabuti o masama. Mayroong walang prinsipyong pagsisikap na mabuhay ng magkasama. Napangiti si Teng Jiuxiao at umiling. Matapos matahimik si Ye Fan saglit, nagtanong siya, bakit mo sinabi sa akin ito? Dahil lahat tayo ay taga Shenlang. Sinabi ni Teng Jiuxiao nang may damdamin, ipinaalala mo sa akin kung ilang libong taon na ang nakalilipas, noong nagkaroon ako ng asawa, mga anak, at mga apo. Sa that time, parang kamukha ko kayo. I felt I can give everything for them. Kaya lang pagkatapos ng mahabang panahon, ang mga kamag-anak ay nawala, at pagkatapos ng 10,000 taon, makakalimutan ko ang pakiramdam na iyon. Ye Fans. Naging komplikado ang mukha. Sa totoo lang, hindi niya maintindihan kung ano ang iniisip ng mga taong ito na nabuhay sa 10,000 taon, o kahit na daan-daang libong taon. Tulad ng mga normal na tao, hindi nila maintindihan kung ano ang iniisip ng mga pasyenteng may sakit sa pag-iisip. Ye Fan, Teng Jiuxiao. Nagpakita ang mga mata ng bakas ng pagbabago, at matigas na sinabi, sa wakas,
ipinapayo ko sa iyo, pag-isipan mong mabuti, ang barkong ito. Ngunit daan-daang magulong kaharian. Ang Delia Chaos 6th layer, McGrath, at Stone Axe ay Chaos 5th layer din. May mga halimaw daw ng ikapitong layer ng kaguluhan sa barko, pero hindi ko pa sila nakita. Ngunit kung mayroon, sapat na ang lakas na yun para masira ang orihinal na black hole. Hindi nag-atubili si Yefan. Nakapagdesisyon na ako, salamat sa iyong kabutihan. Anak, bakit ang tigas ng ulo mo? Curious na tanong ni Teng Jiuxiao, ano ang sinusubukan mong gawin? Ganon ba talaga kahalaga ang mga kamag-anak na iyon? Maaga o huli mauuna sila sa iyo. Nakakalungkot lang na binigay ng iyong Emperor level na sword intent ang iyong buhay ng walang kabuluhan. Napangiti si Yefan ng maluwag, hindi ito para sa aking mga kamag-anak, ngunit higit pa para sa aking sarili. Para sa sarili mo. Anong gusto mo? Nagtaka si Teng Jiuxiao. Kabanata 2450 libre. Kalayaan, matigas na sabi ni Yefan. Kalayaan. Huwag kang gumawa ng gulo. Anong kalayaan ang mayroon ka kapag namatay ka? Pagkatapos mong sumakay sa bangka, maaari kang kumain hanggat gusto mo, at matulog hanggat gusto mo. Tutal, marami pa ring pagpipilian. Sabi ni Teng Jiuxiao. Umiling si Yefan, ayokong sumakay sa bangka, kaya para sa akin hindi ito kalayaan, ito ay pagsuko. Mula noong siya ay bata pa, siya ay humiwalay sa mga matatandang pinuno, at ngayon ay ayaw niyang sumakay sa arka upang makatakas. Nalaman ni Yefan na hindi nagbago ang kanyang puso. Kalayaan lang ang gusto niya. Gusto kong gawin ang gusto kong gawin sa halip na mapilitan akong pumili. Magtagumpay man ako o mabaygo, gusto kong gawin ang aking makakaya upang baligtarin ang kapalaran ng aking sarili at ng mundo. Para sa akin, ito ang pinakadakilang hangarin ko, ako ang buhay ko ay nasa akin, hindi ang Diyos. Sabi ni Yefan, at biglang bumangon. Nakita siya ng tatlo ni Delia na tumayo at sinundan siya. Paano nangyari? Ngumiti si Delia at kumpiyansa na nagtanong, handa ka na bang maging partner namin? Umiling si Yefan, pasensya na, pero plano ko pa ring bumalik. Ang mga ekspresyon ni Delia, McGrath, at Stone Axe ay nawala lahat. Nagpakita rin ng kakaibang ekspresyon ng ilan sa mga crew sa bar na nakapansin na may mali. Kahit na ang malaking octopus bartending, na may mga mata na kasing laki ng bibig ng isang mangkok, ay binigyan ng tingin si Yefan. Talaga. Tumingin si Delia kay Teng Jiuxiao na may kaunting kawalan ng kasiyahan. Tila lasing si Teng Jiuxiao, kaya humiga siya sa mesa na walang magawa sa mga sulok ng kanyang bibig, at tulala na bamulong, nakakilala ako ng isang hindi kapani-paniwalang bata. Hehe, hehe, natahimik si Yefan. Sa isang maluwag ng ngiti, sinabi niya, gusto kong bumaba sa bangka at pumunta sa parehong paraan, tama. Paulit-ulit na kinumpirma ni Delia, napag-isipan mo na ba talaga ito? Tumango si Yefan, oo naman. Hinaplos ni Delia ang kanyang kulay ube na buhok at nakangiting sinabi, kahit na nakakaawa, ngunit pinilit mong sirain ang sibilisasyong ito ng sama-sama, at wala kaming magagawa tungkol dito, paalisin ka namin. Salamat, lumabas si Yefan. Sa pagkakataong ito, hindi na natapakan ni Yefan ang malaking slug. Ang malaking slug ay tila may ilang pinagsisisihan. Ang dalawang galame na nakaturo kay Yefan ay tumingin pa kay Yefan na may kaunting hinanakit. Nag-alinlangan si Yefan kung sinasadyang nakahiga ang slug dito, umaasa na may taong tatapakan ito. Nang nasa labas na, ang masasamang espiritu ay umungal at umatungal. Ang double disintegration ni Yefan, sword intent disintegration, at matinding sword intent ay nawala sa isang iglap para maiwasan niyang masaktan. Yefan, kung magbago ang isip mo, huli pa ang lahat, sabi ni Delia. Hindi na kailangan, tao ako, nakagawa na ako ng desisyon, at hindi ko na ito babaguhin muli, sabi ni Yefan. Si Delia ay ngumiti ng kakaiba, bueno, nais kong magkaroon ka ng komportableng buhay sa iyong mga huling araw. Tila may naisip si Yefan, at ngumiti, dapat kang manatili sandali sa baha. Maaaring hindi masira ang baha. Sana. Kapag nag-supply ka ng mga supply, huwag kang masyadong malupit. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang nalungkot ang mga mukha ni Delia at ng tatlo. Magkakaroon lang tayo ng kaunting problema, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, nakangiting sabi ni Delia. Tumango si Yefan, tumalikod at ibinuka ang mga pakpak ng espadang kaliskis ng dragon, at direktang lumipad pabalik sa Odin. Nang wala na si Yefan, nagtaka si McGrath, Delia, bakit hindi mo tawagan ang iyong mga kaibigan at paalisin siya? Anyway, nasa labas ito ng arka, at hindi nito masisira ang arka. Ikaw at ang Emperor level sword intent. Tumawag ka na ba? Tanong ni Delia. Nagkatinginan sina McGrath at Stone Axe, parehong nakasimangot. Medyo kakaiba ang lakas niya, feeling ko may spiritual cultivation base lang siya, at hindi ko alam kung ilusyon ko ba iyon. Ngunit malinaw na taglay niya ang pamimilit na magagamit lamang sa Chaos Realm. Ang layunin ng espada na ito ay hindi ilusyon. Hindi kumatansya ang kanyang lakas, at walang sinuman sa bangka, na nakipaglaban sa layunin ng espada sa antas ng emperador, at hindi angkop na bumaril ng padalos-dalos, sabi ni Delia. Gusto mong imbestigahan itong Yefan, at pagkatapos ay isipin kung paano haharapin ito.
Tanong ni Stone Axe. Tumango si Delia, sa paghusga sa impormasyong ibinunyag niya sa atin, ang sibilisasyong ito ay napakahina at walang kaguluhan. Wala silang masyadong alam tungkol sa mga primitive black hole, nakatawa-tawa. Kailangan nating mangolekta ng mga psionic bomb sa sibilisasyong ito ng madali. Hindi masyadong mahahadlangan. Habang nagsusupply ng mga supply, habang iniimbestigahan itong Yefan, para patayin siya. Maya-maya, magkakaroon ng pagkakataon. Kung mahuhuli mo muna ang ilang mga hostage na pinapahalagahan niya, at pagkatapos ay haharapin siya, ito ay magiging mas maginhawa. Siyempre, kung gusto niyang iligtas ang sibilisasyon mismo at magpakamatay, mas mabuti na iyon. Tulad ng inaasahan sa kapitan, sa tingin ko ito ay mas maalalahanin kaysa sa amin. Namilog ang mga mata ni Delia, at sumilay sa gilid ng bibig niya ang pagngisi. Sabay-sabay. Si Yefan, na mabilis na lumipad pabalik sa Odin, ay maaaring hulaan kung ano ang iniisip ni Delia at ng mga lalaki. Gayunpaman, hindi sigurado si Yefan kung paano labanan ang grupong ito ng Chaos Realm. Kung ikaw ay mag-isa, iyon lang, at kasama ang isang pamilya at isang babae, natural na hindi ka madaling makipagsapalaran. Mukhang. Para lamang imbestigahan ang primordial black hole, at pagkatapos ay isaalang-alang ang iba pang mga bagay, bulong ni Yefan sa kanyang puso. Matapos lumipad ng mahigit kalahating buwan, sa wakas ay nakitang muli ni Yefan ang lupain. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang ganitong paglalakbay ay lilipad ng napakalayo. Hindi alam ni Yefan kung may lupa sa malayong lupain noon, ngunit kung mayroon man, nilamon na sana ito ng magulong kawalan. Walang tigil, pagkatapos bumalik sa Odin Imperial City, dumiretso siya sa mansyon ni Exi Lin Yuan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga taong tumanggap sa kanya ay si Prinsesa Florence, na mukhang malungkot, at sinaling Yue at Feng Yaoying na naghihintay ng maraming araw. Iyong kamahalan na Sword God, bumalik ka na. Namumula ang mga mata ni Florence, at para siyang iyak ng iyak. Princess, anong nangyari? Nagmamadaling tanong ni Yefan. Nabulunan si Florence at sinabing, inaako ng babae ang pananagutan sa katotohanang ninakawan ang Magic Crystal Mine, at pumunta sa City of Innocence para makipag-ayos, wala pang balita hanggang ngayon. Ano? Natigilan si Yefan. Pagkatapos ng maingat na pagtatanong, nalaman ko na pagkatapos ninakawan ang Magic Crystal Mine, galit na galit si King Arthur at tinanong si Exi Lin Yuan kung ano ang nangyayari. Sa orihinal, handa na ang lahat, at ginamit ang Magic Crystal Mine upang lumikha ng isang batch ng mga kailangang-kailangan na materyales sa pakikipaglaban. Ngunit kung ang mineral ay nawala, ito ay katumbas ng walang laman na kagalakan, at ito ay ang krimen ng panlilinlang sa hari. Walang choice si Exi Lin Yuan kundi kumagat ng bala at pumunta sa City of Innocence para humingi ng paliwanag. Siya nga pala, sabi muli ni Florence, ang Oracle ay bumalik sa hukuman ng Diyos, ngunit bago siya umalis, sabihin sa akin na kung babalik ka, kailangan mong makipag-ugnay sa kanya sa lalong madaling panahon. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip si Yefan, Prinsesa, huwag kang mag-alala, si Lao Exi ang aking kaibigan. Siya ay maparaan at tiyak na magiging maayos. Hinihiling ko rin sa kamahalan na Sword God, kailangan mong iligtas ang babae, ang tatlong anak at ako ay hindi mabubuhay nang wala siya, diretsyong lumuhad si Florence. Dali-dali siyang inalalayan ni Feng Yaoying at sinabihan siyang huwag gumawa ng ganoong kalaking regalo, Prinsesa, huwag kang mag-alala, nakabalik na ang ating asawa, gagawa siya ng paraan. Pagkatapos aliwin si Florence, dinala ni Yefan sina Feng Yaoying at Ling Yue sa isang lugar sa labas ng lungsod kung saan walang tao. Matapos kumpirmahin na walang magiging surveillance mula sa Empire o Court of God, hinayaan ni Yefan ang iba pang mga babae na lumabas pagkatapos ng mahabang pagkawala. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.